Man TV. Jeric Agosta. Kabanata 201. Napako ang tingin ni Jeric sa malubhang na sugatan na si Tristan sa bulwagan. Tristan, panimula niya, hindi ka nakarapat-dapat na maging pinuno ng Stargate. Ipatawag ka agad ang lahat ng mga alagad ng Stargate at ipahayag ang iyong pagbibitiw sa pabor sa akin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tristan nang marinig iyon. Gayunpaman, sa huli ay tumango siya ng think time kay Jeric at sinabing, "Oo, martialista." Ang dahilan kung bakit pumayag si Tristan na magbitiw ay hindi lamang dahil hindi siya katugma kay Jeric. Sa kanilang maikling paghaharap, hinampas ni Jeric ng palad ang mana core ni Tristan, na napilayan ng kanyang martial arts. Habang nakatayo ito, hindi siya naiiba sa isang karaniwang tao na walang anumang martial arts. Kahit nananatili siya bilang pinuno ng sekta, kung wala ang kanyang martial arts, hindi niya posibleng makontrol ang Stargate. Kaya, kung siya man ang pinuno ng sekta o hindi, walang gaanong pagbabago sa kanya ngayon. Mabilis. Ipatawag ang lahat ng mga alagad ng Stargate sa plaza. "I have an important announcement," agad na bili ni Tristan sa 12-12 ng Stargate martialists na nandoon sa hall. Nang magsalita baka sa mukha nila ang pagkagulat. Napagtanto nila na talagang sinadya ni Tristan na ipahayag ang kanyang pagbibitiw sa lahat ng mga alagad ng Stargate. "Bakit nakatayo ka lang dyan? Bilasan mo at ipunan ang lahat," bulalas ni Tristan, nang makita ang pag-aalinlangan ng mga martialists. Ang 12-12 ng mga martialists sa wakas ay nakakuha ng pansin, na kinikilala ang utos, at nagmamadaling umalis sa bulwagan upang ipatawag ang kanilang mga kapwa-alagad. Habang pinagmamasdan ng papaalis na mga figura, mukhang namangha sina Phoenix at Steve, na nasa bulwagan pa rin. Hindi nila inaasahan na talagang ibibigay ni Tristan ang kanyang posisyon sa pamumuno. Ngunit sa pagmumuni-muni, naniwala sila na wala siyang ibang pagpipilian. Ang lalaking nakamaskara na ito, sa lahat ng posibilidad, ay isang first-rate Marty A-list. Sa harap ng isang utos mula sa naturang first-rate Marty A-list, wala silang puwang para tumanggi. Kung hindi, ito ay isang landas patungo sa tiyak na kapahamakan. Higit pa rito, sa pamamagitan ng hindi nakasulat na mga alituntunin ng martial world, kapag ang pinuno ng sekta ay natalo ng isa pa, nahaharap siya sa kamatayan o nawala sa kanyang posisyon. Kaya, kung nais ni Tristan na iligtas ang kanyang buhay, ito lamang ang kanyang pagpipilian. Kahit na para sa iba pa sa kanila, kapag ang lalaking nakamaskara ay naging bagong pinuno ng Stargate, kailangan nilang yumuko sa kanya at sundin ang kanyang bawat utos. At si Tristan ay hindi na sila magiging pinuno o Panginoon. Sa halos 10 minuto, umalangaw-ngaw ang mga yabag mula sa plaza sa labas. Nagsimulang magtipon ang mga grupo ng mga alagad ng Stargate. Hindi nagtagal, ang maluwang na plaka ay napuno ng 2 hanggang 300 martialists at mga alagad ng Stargate, na nakatayo sa maayos na hanay. Itinaas ang kanilang mga ulo, na nagpapakita ng aura ng kumpiyansa na nagpapakita ng kanilang husay sa militar. Walang kamalay-malay sa balak ni Tristan na magbitiw sa pwesto, inakala nila, gaya ng ibang araw, na gagawin sila ng kanilang pinuno. Magbigay ng motivational speech, humihimok sa kanila na magtiyaga sa kanilang martial arts journey at maging tunay na martialists. Sabik silang naghintay sa pagpapakita ng kanilang pinuno at ng mga presbitero. 12-12 ng mga internal force martialists ng Stargate ang muling pumasok sa main hall. Ang isa sa kanila ay nagulat kay Tristan, pinuno, lahat ng mga alagad at martialists ng Stargate ay nagtipon na sa plaza. Tumango si Tristan, na nagsasabing, "Tulungan mo ako. Kailangan ko silang tugunan." Agad namang lumapit ang 2 martialists para tulungang makatayo ang sugatang si Tristan. Sabay-sabay, ang ilang iba pang mga eksperto ay lumipat upang tulungan sina Phoenix at Steve, na tinutulungan silang tumayo. Kapag nagsalita ang pinuno ng sekta, natural na sasamahan siya ng mga presbyter. Lalo na para sa isang makabuluhang anunsyo tulad ng pagbibitiw ng pinuno. Sa suporta ng ilang martialists, lumabas si Tristan at ang 2 presbyter sa Grand Hall.
Gayunpaman, nanatili si Jeric sa bulwagan. Mabilis na kumalat sa labas ang mga bulong ng pagkagulat at pagkalito. Ano ang nangyari sa pinuno at sa dalawang presbitero? Mukhang nasaktan sila. Ano ang nangyari sa lupa? Pagkatapos, isang tinig ang tumaas sa itaas ng bulungan, na nagsasabing, lahat, tumahimik. Ang pinuno ay may isang anunsyo na gagawin. Pagkatapos, lahat ng Saturday ay natahimik. Sa sandaling ito, sa suporta ng dalawang martialists, tumayo si Tristan sa tuktok ng matataas na hagdan sa harap ng plaza. Tumingin siya sa mga tao at nagsimula, makinig, lahat ng martialists at mga alagad ng Stargate. Mula sa sandaling ito, ako, hindi. Para mas mahaba ang leader ng Stargate. Habang bumabaon ang kanyang mga salita, ang plaza, na puno ng daan-daang alagad at martialists, ay bumulong-bulong. Bakit hindi na nangunguna si Mr. McLean? Kung hindi si Mr. McLean ang pinuno, kung gayon sino? Anong nangyari sa lupa? Katahimikan. Inipon ni Tristan ang lahat ng lakas niya para sumigaw. Nabawasan tuloy ang bulungan. Patuloy ni Tristan, ang aking martial arts skills ay hindi sapat, hindi karapat-dapat na manguna sa Stargate. Ngayon, natalo ako ng isang superior martial artist. Kaya naman, handa akong talikuran ang aking posisyon sa militar na ito. Sa taong ito na namumuno sa Stargate, ang aming sekta ay nakatakdang umunlad, na naging isa sa mga nangungunang sekta sa Eldoria. Natigilan ang mga tao sa narinig. Hindi sapat ang martial arts ni Tristan. Siya ay isang intermediate top-tier martialist, isa ng elite top-tier martialist. Paano niya maituturing ang kanyang sarili na hindi sapat? Gayunpaman, nagulat din sila na ang kanilang pinuno ay natalo ng iba. Naunawaan nila kung bakit nasugatan si Tristan at ang dalawang presbyter at nangangailangan ng tulong. Lumilitaw na si Tristan ay nakaharap sa martialistang ito sa labanan. Nangangahulugan ito na dumating ang isang eksperto upang hamanin ang pamumuno ni Tristan sa Stargate. Sa pamamagitan ng pamumuno ng martial world, kung ang isang leader ng sekta ay natalo sa hamon ng isa pang martialist, maaaring nawalan siya ng buhay o posisyon. Kaya, ang desisyon ni Tristan na bumaba sa pwesto ay dahil hindi niya madaig ang kanyang kalaban at pinili niyang pangalagaan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsuko sa kanyang pamumuno. Kahit na nakakagulat, nadama ng mga alagad at martialists na ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, sa nanalo pumunta ang mga samsam. Tay, sino ba talaga ang gustong bumaba sa pwesto mo? Wala ba tayong daan-daang martialist sa Stargate? Hindi ba natin siya matatalo? Isang galit na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Nalipat ang atensyon ng mga tao, at nakita nila ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair na itinulak pasulong ng isang kaakit-akit na dalaga mula sa mga martialists at mga disipulo. Ang lalaking naka-wheelchair ay walang iba kundi si Silas. Dahil sa mga pinsala sa kanyang mga paa, na ngayon ay nababalot ng mga cast, si Silas ay hindi kumikibo at kaya nakakulong sa isang wheelchair. Nang marinig ang balak ng kanyang ama na bumaba sa pwesto, agad na napuno ng galit si Silas at mariing tinutulan ang desisyon. Gayunpaman, si Tristan, nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, ay nabalisa sa loob, na nag-iisip, talagang hindi niya alam ang lalim ng tubig. Siya at ang tatlong presbyter ay halos nawalan ng buhay sa kamay ni Jeric. Paano posibleng matalo ng panlabas at panloob na mga martialists ng Stargate ang isang tulad ni Jeric? Iyon ay isang pipe dream. At ang mas ikinabahala ni Tristan ay kung narinig ba ni Jeric ang mapanghamon na salita ni Silas mula sa loob ng bulwagan. Sinusubukan ba ni Silas na patayin ang sarili? Nang papagalitan na lang ni Tristan si Silas, isang anino, matulin at tahimik na parang multo, na bumababa sa stage. Sa isang iglap, sa isang hiyaw ng takot, si Silas, kasama ang kanyang wheelchair, ay inihagis ng mataas sa hangin. Tapos may malakas na kalabog. Bumagsak si Silas at ang kanyang wheelchair, na lumapag sa malayong bahagi ng plaza. Ang wheelchair ay nagkapira-piraso, ang mga gulong nito ay walang patutunguhan. Ang mga sariwang cast sa mga paa ni Silas ay nagkawatak-watek, at sa gitna ng mga tunog ng kaluskos,
ang kanyang bagong gumaling na loans ay muling nabasag. Siya ay lubos na may kapansanan. Matindi ang sakit kaya napasigaw siya hanggang sa mahimatay siya. Huminga ng malalim ang lahat ng nakasaksi sa eksena. Ang makamulto na anino ay bumalik sa entablado, inihayag ang sarili bilang ang nakamaskara na figure na si Jeric. Isang nakakatakot na aura ang bumungad sa kanya, na tumama sa lahat ng naruroon at nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Kabanata 202. Si Tristan, na nakasaksi sa malupit na sinapit ng kanyang anak na si Silas, ay nawalan ng masabi. Hindi niya inaasahan na ang kanyang panandaliang pagkaantala sa pagpapahinto sa kanyang anak ay haantong sa napakasamang kahihinatnan. Pero bukod sa sakit sa puso, wala siyang magawa. Kahit na kumilos si Jeric laban kay Silas, kung gugustuhin niya ang buhay ni Tristan, magiging kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay. Dahil dito, napapanood lamang ni Tristan ang mga nangyayari, na walang kapangyarihan. May iba pa bang gustong hamanin ako? Sa sandaling iyon, si Jeric, na nakatayo sa itaas ng hagdan, ay nag-scan sa daan-daang martialists at mga disipulo ng Stargate sa ibaba niya at nagtanong. Bagamat mahina ang kanyang boses, nagpapadala ito ng panginginig sa mga tinak ng bawat alagad at martialista ng Stargate. Ngayon lang nila nasaksihan ang malagim na sinapit ni Silas. At kung iyon ay hindi sapat na testamento, kailangan lamang tingnan ang kanilang malubhang nasugatang pinuno na si Tristan, at ang mga bagbog na presbyter sa entablado. Alam ng lahat na ang nakamaskarang figure ang may pananagutan sa lahat ng ito. Hindi ba nila naiintindihan kung gaano kakilakilabot ang lalaking ito na nakamaskara? Bukod dito, nang si Tristan mismo ang nagpahayag ng kanyang pagpayag na talikuran ang kanyang posisyon sa pamumuno, maliwanag na hindi siya masyadong nakadikit dito. Kaya bakit isa sa panganib ng mga alagad at martialists na ito ang kanilang mga leeg? Kaya naman, nang ihagis ni Jeric ang hamon, ang daan-daang martialists at mga alagad na naruroon ay nanatiling tahimik, yumuko ang mga ulo. Walang gustong maging susunod na martir. Nasaksihan ito, isang mapait na lamig ang damaloy sa gulugod ni Tristan. Matapos maglingkod bilang pinuno sa loob ng mahigit isang dekada, masakit sa kanyang napagtanto na sa huli, walang sinumang kaluluwa ang tatayo sa kanyang tabi, sa buhay at kamatayan. Nadama ni Tristan na ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ay isang malungkot na kabiguan. Dahil sa labis na pagkabigo, hindi siya nakaramdam ng matagal na pagkakabit sa kanyang dating titulo. Sa pakikipag-usap sa pulutong ng mga martialists at mga disipulo, ipinahayag niya, dahil walang sinuman sa mga disipulo at martialists dito ang may anumang pagtutol, kung gayon, mula sa sandaling ito, itong kilalang martialistang ito ang magiging bagong pinuno ng Stargate. Noong una ay sinadya niyang ipahayag ang pangalan ni Jeric ngunit napagtanto niyang hindi pa rin niya ito alam, kaya't tinutukoy siya bilang kilalang martialista. Sa paglabas ng mga salita sa kanyang mga labi, sina Phoenix at Steve, na kapwa-suportado ng iba dahil sa kanilang mga pinsala, ay mabilis na nagpalitan ng tingin. Sabay-sabay, ginagamit ang bawat onsa ng lakas, nag-utos sila, lahat ng mga disipulo at martialists ng Stargate, bayaran ang iyong bagong pinuno. Nirerespeto at yumukod sa iyong bow. Sa malakas na bulalas ng mga presbyter, ang bawat alagad at martialista sa parisukat ay lumuhod sa harap ni Jeric. Maging ang nasugatan na sina Phoenix at Steve ay nahirapang lumuhod sa harap niya bilang tulong. Magpatira pa ang dalawang presbytero na same time na nag-utos muli. Bilang tugon, ang lahat ng mga alagad at mga martialists ay hinawakan ang kanilang mga noo sa lupa bilang malalim na paggalang. Sa gulat ni Tristan, agad na pinadali ni Steve at Phoenix ang ritual ng pagkilala sa bagong pinuno nang hindi naghihintay. Kanya. Masakit na ipinaalala sa kanya ang panandaliang katangian ng katapatan dahil katatapos lang niyang bitawan ang kanyang posisyon, ang dalawang presbytero ay sabik na sabik sa kanilang bagong pinuno. Sa kabila ng kirot ng kanilang mga aksyon, si Tristan din, na tinulungan ng iba, ay nagpatira pa kay Jeric. Matapos makumplito ang kanilang kilos ng katapatan, lahat ay nakahiga sa lupa, puno ng paggalang, hindi nangangahas na kumilos. Kalamnan. Nagsalita si Jeric, lahat, bumangon. Salamat, pinuno.
Umalangaw-ngaw sa langit ang boses ng mga martialist sa plaza, kasama si Tristan at ang dalawang presbitero. Saka lang sila tumayo. Jeric addressed them all. "Now that I am your new leader, let me introduce myself. Hindi mo kailangang malaman ang tunay kong pangalan, basta alam mo lang na Black Eagle, ang alias ko. Bilang bagong pinuno ninyo, ipinapangako kong ipagsasanggalang ko ang Stargate sa anumang uri ng kahihiyan o pang-iinsulto ng ibang sekta. Higit pa rito, sisiguraduhin kong lalago ang Stargate, magiging kilala sa buong Eldoria, at ang bawat isa sa inyo ay lalago sa lakas, katanyagan, at kayamanan." Halos lahat ng mga alagad at martialista sa plaza ay nagpalakpakan. Agad at nakabibinging palakpakan ang pumutok. Nagpalakpakan ang mga alagad at martialists, partikular na napasigla ng panata ni Jeric na pahusayin ang kanilang individual na husay, prestihiyo, at kasaganaan. Ang gayong pangako ay nadama na higit na nakikita sa kanila kaysa sa abstract na mga pangako ng kaluwalhatian at pamana. Marami ang sumali sa Stargate na may pag-asang makakuha ng martial arts, katanyagan, at kapalaran. Ang mga salita ni Jeric ay tumama, na siniguro ang katapatan ng lahat ng naruroon. "Nasabi ko na ang aking piraso," patuloy ni Jeric, "ang karamihan ng tao ay nakabitin sa bawat salita. Kung wala ng iba pang ay dadagdag, maaari kang maghiwa-hiwalay. At tandaan, ngayong gabi, lahat ay makakakuha ng dagdag na pagkain, at bonus bilang token mula sa iyong bagong pinuno. Isaalang-alang ito bilang isang welcome gift." Ang plaza ay sumabog sa kagalakan. Sigaw ng, "Mabuhay ang pinuno na Black Eagle!" At, "Napakabigay ng Black Eagle!" Napuno ng hangin. Kung ang unang pangako ni Jeric ay nakabihag sa kanilang mga puso, ang alok ng masaganang pagkain at bonus ay walang alinlangang nanalo sa kanilang tiyan at pitaka. Sa sandaling iyon, nakuha ng bagong pinuno, ang Black Eagle, ang kanyang lugar sa puso ng lahat ng martialists ng Stargate. Masigla silang nag-uusap, nagtatawanan at nagbibiruan habang nagkakalat. Gayunpaman, sa gitna ng pagdiriwang, ang walang malay at malubhang na sugatan na si Silas ay nakalimutan sa plaza. Walang lumapit o hindi umiwas ng tingin sa kanya. Maraming humahamak at mapanglait ang tingin sa kanya, na inaalala ang mga panahong si Silas, na umaasa sa kanyang katayuan bilang tagapagmana ng pamumuno ng sekta, ay kumilos ng mataas at makapangyarihan. Habang si Silas ay nasisiyahan sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at posisyon sa Stargate, binubuli niya ang maraming mga disipulo na nakaramdam ng takot na magsalita laban sa kanya. Sa pagkakita sa kanya ngayon, walang kakayahan at mahina, maraming mga alagad ang nadama na ito ay patulan na hustisya para sa kanyang mga nakaraang aksyon. Hindi nagtagal, ang plaza ay walang laman ng mga alagad at martialists, maliban sa ilang piling miyembro ng Stargate na matiyagang naghihintay sa plataporma, naghihintay ng karagdagang utos mula sa kanilang bagong pinuno. Sa sandaling iyon, ang pangalawang presbyter, si Phoenix, ay nagsalita kay Jeric, "Itim na agila, kahit na tinalikuran na ni Tristan ang kanyang pamumuno, kailangan pa rin siyang mahigpit na parusahan para sa kanyang mga naunang pagsuway sa iyo. Bukod dito, ang treasure map na nasa kanya ay dapat ibigay sa iyo. At upang matiyak na ang lihim ng mapa ay nananatili sa loob ng Stargate, iminumungkahi kong ikulong siya sa silid na bato sa loob ng kuweba ng bundok sa likod natin, na huwag nang umalis sa Stargate." Hindi akalain ni Tristan na ang kanyang dating nasasakupan ay tatalikuran siya ng ganoon kay Saidido. Namuo siya sa loob ng sama ng loob. Gayunpaman, nakilala niya ang pagbabago sa dinamika ng kapangyarihan. Kung patuloy niyang titingnan ang kanyang sarili bilang pinuno, malamang na makakatagpo siya ng mas mabilis na wakas. Kaya, masunurin niyang kinuha ang treasure map mula sa kanyang bulsa, at inaalok ito kay Jeric na may formal na kilos. "Black Eagle, ngayong ikaw na ang pinuno ng Stargate, ang treasure map na ito ay nararapat na nasa ilalim ng iyong kontrol." Naisip ni Tristan ang katotohanan na kamakailan lamang niya nakuha ang treasure map mula kay Denton at hindi nagkaroon ng pagkakataong suriin ito ng lubusan. Ang pagsuko nito sa lalong madaling panahon ay napakasakit.
Gayunpaman, sa kasalukuyang mga pangyayari, napagtanto niya na ang paghawak sa treasure map ay hindi lamang mabibigo na maghatid sa kanya ng magandang kapalaran ngunit maaari ring humantong sa kanyang pagkamatay. Mas mabuting ibigay ito. Jerick at, sa paggawa nito, posibleng maligtas ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, habang umaasa si Tristan na ang kilos na ito ay maaaring mapawi ang mga tensyon, nagpatuloy si Phoenix. Tristan, ngayong hindi ka na ang pinuno, hindi mo rin ba ibibigay ang martial arts secret manuals na ipinasa sa mga henerasyon ng mga pinuno ng Stargate? Nakakuyom ang kamao ni Tristan sa loob ng kanyang manggas, nanginginig ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng maikling pakikibaka sa kanyang pagmamataas, dahan-dahan niyang niluwagan ang kanyang pagkakahawak at sinabing, Black Eagle, tama si Phoenix. Nagtataglay ako ng mga lihim na manual ng martial arts ng Stargate, na ipinasa mula sa pinuno hanggang sa pinuno. Sa iyo na rin sila ngayon. Kabanata 203. Nakatago ang martial arts manuals ng Stargate sa isang attic kung saan nakatira si Tristan, partikular sa loob ng underground chamber, na pinangangalagaan ng ilang mga bitag at mekanismo. Si Jerick, kasama sina Phoenix at Steve, ay sumunod kay Tristan sa lihim na alindog na ito. Ang silid, na sumasaklaw sa isang mahusay na 200 square feet, ay inayos tulad ng isang pag-aaral. Ang mga bookshelf ay nakahanay sa mga dingding, na puno ng napakaraming libro at iba't ibang laki ng mga kahon. Sa kabila ng bukas na palamuti, mayroon ding kama, upuan, at tea table. Kung titignan, parang madalas pumunta si Tristan sa kwartong ito. Ang jade ashtray sa mesa, na puno ng upos ng sigarilyo, ay isang patunay ng kanyang regular na pagbisita. Sa pagpasok nina Phoenix at Steve sa silid, curious nilang iniskan ang paligid. Maliwanag, ito ang kanilang unang pakikipagsapalaran sa pribadong sanctum ng pinuno. Lumapit si Tristan sa kama at idiniin ang isang laryo sa dingding gamit ang palad. Sa isang mahinang pag-click, dalawang nakatagong pinto sa dingding ang bumungad sa kanilang mga sarili, bumukas upang ipakita ang isang nakatagong compartment. Nasa loob ay isang itim na kahoy na kahon. Kinuha ni Tristan ang kahon at inilagay sa mesa. Bumaling kay Jerick, sinabi niya, Leader, ito ang mga treasured martial arts manuals na ipinasa sa mga henerasyon ng mga pinuno ng Stargate. Sinasaklaw nila ang mga diskarte sa panloob na paglilinang ng puwersa, swordsmanship, pati na rin ang iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban sa kamay isang kabuoang 10 manual. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang kahon. Tumingin si Jerick sa loob upang makita ang mga lumang aklat na may naninilaw na mga pabalat at mga pahina, kitang-kita ang kanilang mga sinaunang panahon. Ang nasa itaas ay pinamagatang Stargate Thunder Palm, malamang na nagdedetalye ng isang palm technique. Sa ilalim, ang iba pang mga pamagat tulad ng Stargate Swordplay, Stargate Thunderbolt Palm, at Stargate Inner Force Method ay maaaring nakita. Pagkatapos bumasang mabuti, ibinalik ni Jerick ang mga manual sa kahon. Bagamat ito ang mga treasured manuals ng Stargate, para kay Hilmord ay tila walang gaanong pakinabang ang mga ito. Mula nang kunin niya ang Ravenhurst Mountain Elixir na iyon mula sa misteryosong matandang pantas, ang kanyang anima ay lumundag na parang walang katapusang karagatan. Ang mga manual na ito sa swordplay, mga hampas ng palad, at paglilinang ng mana ay tila walang halaga kung ihahambing. Sa isang pagwagayway lamang ng kanyang kamay, kaya niyang talunin silang lahat. Sa katunayan, hindi man lang tiyak ni Jerick ang buong lawak ng sarili niyang malalim na mana gaano siya ka-advance, at sa anong antas ng martialista siya nabibilang. Nararamdaman niya, gayunpaman, na ang anima sa loob niya ay higit na mataas kaysa sa panloob na mana. Kaya, kung kailanganin niya ang mga manual ng martial arts, hindi ito tungkol sa basic internal force cultivation kundi mga teknik. Kabanata 203. Mula sa kahon, kinuha ni Jerick ang dalawang manual Stargate Thunder Palm at Stargate Thunderbolt Swordplay at inihagis ito kina Phoenix at Steve, na nagsasabing, "Isider mo itong isang reward. Manatiling tapat sa akin at sundin ang aking mga utos, at hindi lamang ikaw ay makakatanggap ng mga manual ng martial arts, ngunit ikaw ay gagantimpalaan din ng malaki."
Nang mahuli ang mga manual, sina Phoenix at Steve ay saglit na nawala sa kawalan ng paniwala, na parang nasa panaginip. Matapos nilang bumalik sa realidad, puno ng pasasalamat ang kanilang mga mukha. Mabilis silang nagpatira pa, nagpahayag. Sa pagkakaloob sa amin ng napakahalagang mga manual, wala kaming maibibigay na kapalit kundi ang aming hindi natitinag na katapatan. Kami ay walang hanggang utang na loob sa iyo. Naiintindihan naman nila ang matinding reaksyon nila. Kahanga-hanga ang kabutihang loob ni Jerick. Ang Stargate Thunder Palm at Stargate Thunderbolt Swordplay ay mga eksklusibong diskarte sa Stargate, na para lamang sa lider ng sekta. Gayunpaman, ipinamigay sila ni Jerick na parang wala silang halaga. Paanong hindi sila nakadarama ng papuri at pasasalamat? Maging si Tristan ay natulala. Hindi niya inaasahan na si Jerick ay basta-basta mamimigay ng ganoon kaalagang martial arts manuals kina Phoenix at Steve. Nang makabawi sa kanyang pagkagulat, nagmamadali siyang pinayuhan, "Leader, hindi pwede ito. Ang mga manual na ito ay para lamang sa pinuno ng sekta. Hindi mo sila dapat ibigay ng libre." Jerick, with a air of nonchalance, replied, "Ang mga magagandang bagay ay sinadya upang ibahagi. Iyan ang kanilang tunay na halaga. Dapat bang mag-ipon na lang sila ng alikabok at amag sa kahon na ito? Iyon ay magiging isang malaking pag-aaksaya." Nang marinig ito, namangha sina Phoenix at Steve sa kagandahang loob at karunungan ni Jerick. Lumalim ang kanilang paggalang, nagpapasalamat sa gayong mabuting pinuno. Lalong lumakas ang kanilang determinasyon na maglingkod kay Jerick nang walang pag-aalinlangan. Tungkol naman sa kanilang mga plano na harapin ang pagtatangka ni Tristan na pigilan sila sa pagtanggap ng mga manual, nakabalangkas na sila ng kanilang mga susunod na galaw. Natigilan si Tristan nang marinig ang sinabi ni Jerick. Ang treasured martial arts manuals na ipinasa sa mga henerasyon ng mga pinuno ng Stargate ay eksklusibong pinanghawakan ng pinuno ng sekta para sa dalawang pangunahing dahilan. Una, kinakatawan nila ang pinakamahalagang lihim ng sekta, na hindi mailalabas sa labas. Pangalawa, nilagyan ng mga manual na ito ang pinuno ng mga advanced na pamamaraan upang palakasin ang kanilang pagkakahawak sa sekta. Kung ang mga pamamaraang ito ay ibibigay sa mga presbyter at iba pang nangungunang martialist sa sekta, maaari nitong masira ang balanse ng kapangyarihan, na posibleng magbanta sa awtoridad ng pinuno. Kaya naman ang ginawa ni Jerick na ibigay ang mga manual na ito sa mga presbyter ay hindi maisip ni Tristan. "Tristan, ano ang nasa loob ng lahat ng mga kahon na ito sa stand?" Jerick Askell, na nakaturo sa koleksyon ng iba't ibang laki ng mga kahon. Pagbalik sa realidad, agad na sumagot si Tristan. "Ito ay mga antigo at kayamanan na nakolekta ko sa mga dekada. Dalhin mo sila dito at tingnan natin," utos ni Jerick. Mabilis na kinuha ni Tristan ang mga kahon, inilagay ang mahigit 100 nito sa mesa. Habang binubuksan niya ang bawat isa, ang silid ay napuno ng nakasisilaw na hanay ng mga kumikislap na alahas at kayamanan, napakatalino anupat halos mabulag nila ang mga nanunood. Ang mga kahon ay naglalaman ng napakagandang jade, mga esmeralda, isang makinang na perlas, mga gintong estatwa, at mga bihirang seramika, bukod sa iba pang mahahalagang bagay. Gayunpaman, mula sa kahangahangang koleksyong ito, isang bagay lang ang naging interes ni Jerick, ang makinang na perlas, na halos kasing laki ng isang itlog ng manok. Mabilis niyang ibinulsa ang kahon na naglalaman ng perlas. Pagkatapos ay bumaling siya kina Phoenix at Steve, na nagtuturo sa kanila, ibenta ang mga antique at treasures na ito sa susunod na 2 araw. Ang lahat ng kikitain ay mapupunta sa treasury ng Stargate. Parehong natigilan sina Phoenix at Steve. Sa isang konserbatibong pagtatantya, ang halaga ng mga kayamanang ito ay madaling lumampas sa 100 milyon. Ang desisyon ni Jerick na ibenta ang mga kayamanan para sa kapakinabangan ng Stargate ay nagpakita ng kanyang pagwawalang bahala sa mga personal na pakinabang. Bagamat ang pinuno ng Stargate ay may kontrol sa mga ari-arian nito, ang mga anti-gang iyon ay magiging personal na kayamanan ni Jerick kung pipiliin niyang kunin ang mga ito. Sa halip, nagpasya siyang gawing asset ang halaga ng mga anti-gang iyon para sa buong komunidad ng Stargate.
Ang gayong pagkabukas palad ay nagdulot ng lubos na paghanga kay Phoenix at Steve. Naisip na lang nila na sa isang pinunong kasing bigay ni Jerick, tiyak na uunlad sila sa hinaharap. Opo Master, agad na sumagot sina Phoenix at Steve. Naiwan namang nakatulala si Tristan. Naisip niya ang yaman na kanyang ginugol at ang oras na namuhunan sa pag-iipon ng mga artifact na ito, para lamang kay Jerick na malayang ipamahagi ang mga ito. Ang sakit ng pagkawala ay halos nasa salat. Ngunit natutunan niya ang kanyang aral at piniling huwag sabihin ang kanyang pagtutol sa pagkakataong ito. Ibinulsa ni Jerick ang natitirang 8 martial arts manuals mula sa black box at saka bumaling kay Phoenix para sabihin, hindi ba nakakulong si Norman mula sa pamilya Weston dito sa Stargate? Phoenix. Mabilis na sumagot si Phoenix, na nakayuko, oo, Master. Kaibigan mo ba si Mr. Weston? Si Tristan ang nagpakulong sa kanya. Mapapalaya ko na siya agad. Hindi ko siya kaibigan. May unsettled score kami. Dalhin mo ako sa kanya, deklara ni Jerick. Saglit na nag-alinlangan si Phoenix at pagkatapos ay mabilis na sinabi, Guro, patawarin mo ako sa aking pagkakamali. Dadalhin kita kaagad sa kanya. Kasunod nito, umalis si Jerick at ang kanyang kasama sa silid sa ilalim ng lupa. Sa likod ng Stargate, may natural na kuweba. Sa loob ng kuwebang ito ay maraming mga silid na bato, na maingat na inukit ng Stargate ilang siglo na ang nakararaan. Ang mga silid na ito ay partikular na idinisenyo upang aipakulong ang mga bihag ng kaaway gayon din ang mga miyembro ng sekta na napatunayang nagkasala sa paggawa ng mabigat na pagkakasala. Sa bakana ng kuweba, 100 martialists mula sa Stargate ang nagbantay. Sina Jerick, Phoenix, at Steve, gayon din si Tristan, na sinamahan ng ilan sa mga elite martialists, ay lumapit sa kuweba. Pasukan. Inutusan ni Phoenix ang 2 sa mga martialists na ikulong si Tristan sa isa sa mga silid sa loob ng kuweba. Pagkatapos ay hiniling ni Jerick kay Phoenix na kumuha ng laptop. Matapos makakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng kumpirmasyon ni Norman, nagpasya siyang iwanan ang lahat sa labas ng kuweba. Hawak ang laptop sa kanyang mga braso, pumasok siya sa kuweba. Phoenix, si Steve, at ang iba ay nalilito sa mga ekspresyon. Nagtaka sila kung bakit gustong magdala ni Jerick ng laptop para makilala ang nakakulong na si Norman. Sa kanilang mga mata, ang bagong pinuno ay isang palaisipan. Si Jerick ay mapagbigay, tinatrato ang pera na parang dumi sa ilalim ng kanyang mga paa. Madalas siyang kumilos sa hindi mahuhulaan na paraan ngunit nagtataglay ng hindi may kakaila na karisma na nag-uutos ng paggalang sa lahat. Talagang namangha sila sa kanya. Kabanata 204. Sa loob ng masikip na silid na bato. Si Norman, na may gusot na puting buhok at haggard na mukha, ay nakaupo sa isang upuan, ang kanyang mga mata ay walang liwanag. Hindi niya akalain na siya, ang mapagmataas na pinuno ng pamilyang Weston, isa sa nangungunang 10 kilalang pamilya sa Oakhaven, ay makukulong sa maliit na espasyong ito, na parang isang bilanggo. Kung alam niyang naghihintay sa kanya ang kapalarang ito, hindi sana siya sakam na hinanap ang mapa ng kayamanan o nakipagsabwatan kay Lawrence ng Blackhawk upang puntiryahin ang pamilyang Carter. Gayunpaman, walang panlunas sa panghihinayang sa mundong ito. Kahit nasa bilyon-bilyong pag-aari ng pamilya Weston, habang nakulong sa silid na ito, hindi kayang bilhin ng lahat ng kayamanan niya ang kalayaan. Pinag-isipan niyang gamitin ang kanyang napakalaking kayamanan para makipagpalitan sa Stargate para sa kanyang paglaya. Ngunit sa tuwing tatawag siya, humihiling na makipagkita sa pinuno ng Stargate, ang mga nagbabantay na martialists ay matalas na tinatanggihan siya. Binalaan nila siya na ang karagdagang ingay ay magreresulta sa kaparusahan. Dahil sa pananakot, pinatahimik niya ang sarili ngunit nanatiling umaasa sa pagkakataong makatakas. Basag. Biglang umalangaw ang tunog ng bakal na pinto ng silid. Nang bumukas ito, nakatayo sa pintuan ang isang nakamaskara na figura, nakasuot ng itim at may hawak na laptop. Napatayo si Norman mula sa kanyang upuan, nababalisa na nakatingin sa nakamaskara, pakiusap, huwag mo akong patayin. Ang dahilan para sa kanyang alarma ay malinaw. Nakilala niya ang figure sa unang tingin.
Ito ang parehong nakamaskara na indibidwal na nagpabagsak kay Lawrence at iba pang martialists ng Black Hawk sa tirahan ng Carter. Gayunpaman, naguguluhan si Norman kung bakit lilito ang figurang ito sa silid ng bilangguan ng Stargate. Ang kanyang unang instinct ay nagsabi sa kanya na ang nakamaskara na estranghero ay dumating para sa kanyang buhay. Pumasok si Jerick sa silid at isinara ang bakal na pinto sa likuran niya. Umupo siya sa nag-iisang upuan sa kwarto, nakakabakante lang ni Norman. Ibinaba ang kanyang laptop sa solong mesa sa silid, tumingin siya sa isang nakikitang balisang Norman. Akala mo ba pumunta ako dito para patayin ka? Si Norman, na naghinala lamang, ay naramdaman ang pagbagsak ng kanyang puso sa kumpirmasyon. Napaluhod siya kasabay ng isang kalabog, nakikiusap, pakiusap, magpakita ng awa. Nawala na ang martial arts ko at nakulong ako dito, tinanggalan ng kalayaan. Hindi na kayo nananakot ngayon at hindi na ako mangangahas na tumawid sa inyo kahit kailan. Tumango si Jerick bilang pagsang-ayon. Talaga, ikaw. Hindi at hindi makatawid sa akin. Pero ako ang tunay na master ng Stargate. Nilason at sinaktan mo ang aming mga miyembro sa Oakhaven, nabali ang kanilang mga paa sa gayong kalupitan. Ang bawat miyembro ng Stargate ay galit, hinihingi ang iyong pagbitay. Habang sinasabi ito ni Jerick, ang kanyang matalim na tingin ay sumalubong kay Norman. Namutla si Norman, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na hindi mapigilan. Ang pinakamalaking panghihinayang niya ngayon ay ang pagsunod sa payo ni Lawrence, pagdedroga kay Silas at sa kanyang grupo, at pagbali sa kanilang mga paa. Maya-maya, nauutol na sabi ni Norman, kung ikaw ang tunay na pinuno ng Stargate, paano si Tristan? Hindi ba siya ang pinuno? Siya nga, mahinahong tugon ni Jerick, ngunit tinatanggap niya ang kanyang mga utos mula sa akin. Tumangala si Norman, halata sa kanyang mga mata ang desperasyon, maaari mo bang iligtas ang buhay ko? Umiling si Jerick, kung pakakawalan kita, hindi ko na makakaharap ang mga alagad at martialists ng Stargate. Pause for effect, he added, ngayon, ma-execute ka. At pagkatapos ng iyong kamatayan, ang iyong ulo ay ipapakita sa loob ng 3 araw. Si Norman, galit na galit, ay lumuhad pasulong, humawak sa binti ni Jerick, nagmamakaawa. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ang aking sarili. Buhay. Maaari ko bang gamitin ang yaman ng aking pamilya na 10 bilyon para bilhin ang kalayaan para sa akin at sa aking pamilya? Biglang naisip ni Norman ang kanyang malawak na kayamanan at desperadong nakiusap kay Jerick. Nag-alinlangan si Jerick, bilyon kapalit ng buhay mo at ng pamilya mo. Iyon ay. Nang makitang hindi agad tumanggi si Jerick, kumapit si Norman sa kislap na ito ng pag-asa. Pakiusap, kung sumasang-ayon ka, maaari kong ilipat ang 2 bilyong dolyar sa iyong account ngayon gamit ang iyong laptop. Tumayo si Norman at dumiretso sa laptop sa mesa. Mabilis niyang binuksan ang opisyal na site ng Julius Bank at nag-log-in. Ang balanse ng kanyang account ay nagpakita ng nakakagulat na 2 bilyong eksaktong 2 bilyon. Look, ito ang balanse ko sa Julius Bank, sabi ni Norman, sabay turo sa screen. Pwede ko namang ilipat agad sa iyo. Ang hiling ko lang ay iligtas mo ako at ang aking pamilya. Tumingin si Norman kay Jerick at sinabing. Napabuntong hininga si Jerick, ang pagliligtas ng buhay ay karapat-dapat. Dahil handa kang isuko ang lahat ng iyong kayamanan para sa iyong buhay, susubukan kong hikayatin ang mga alagad at martialists ng Stargate. Tila nag-aatubili siya habang nagsasalita, na tila magiging mahirap ang gawain. Nang makitang sumang-ayon si Jerick, naaliw si Norman. Sa takot na baka magbago ang isip ni Jerick, mabilis niyang sinabi, salamat, martialista, sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mabuhay. Pakibahagi ang iyong mga detalye sa bangko, at ililipat ko kaagad ang pera. Sagot ni Jerick, sige. Ngayon, gagawa ako ng mabuting gawa at ililigtas ko ang iyong buhay. Sa pamamagitan nito, ibinigay niya kay Norman ang mga detalye ng kanyang account mula sa Julius Bank. Walang pag-aalinlangan, mabilis na naitype ni Norman sa computer ang mga detalye ng bangko.
Pagkatapos mag-double check kay Jeric upang matiyak na tama ang lahat, isinagawa niya ang paglilipat ng 2 bilyong dolyar. Sa loob ng ilang segundo, nagpakita ang screen ng isang matagumpay na mensahe ng transaksyon. Nang suriin ni Norman ang balanse ng kanyang account, bumagsak ito sa zero. Nang makita ang kanyang napakalaking kayamanan na sumangga sa harap ng kanyang mga mata, isang guwang na pakiramdam ang humaplo sa puso ni Norman. Lahat ng pinaghirapan kong bilyon-bilyon, nawala ng ganoon, naisip niya. Sa sandaling iyon, may nagping na notification sa telepono ni Jeric. Nilabas niya ang phone niya at tinignan ang notification. Isa itong internasyonal na text message mula sa Julius Bank, na nagkukumpirma ng deposito na 2 bilyon sa kanyang account. Nang makuha ang pera, alam ni Jeric na kailangan niyang itigil ang kanyang pagtatapos ng bargain. Binuksan niya ang bakal na pinto at tinawag ang isang gwardya mula sa Stargate sa ibaba ng koridor, "Pumunta ka sa pasukan at dalhin ang 2 presbyter dito." "Oo, pinuno," agad na tugon ng alagad, at lumabas. Sandaling natigilan si Norman. Tama ba ang narinig niya? Tinawag ng alagad si Jeric bilang pinuno. Nilingan niya si Jeric, Ikaw ba si Mr. McLean?" Umiling si Jeric, "Hindi ako si Tristan. Ako ang bagong pinuno ng Stargate." Binawi ang posisyon ni Tristan bilang pinuno. Sa wakas ay pinagsama-sama ito ni Norman, at alam niya kung bakit sinunod ni Tristan ang utos ni Jeric. Sa loob lamang ng isang araw at isang gabi, isang makabuluhang pagbabago sa kapangyarihan ang naganap sa loob ng Stargate. Hindi nakakagulat na handang kunin ni Jeric ang kanyang pera at ayusin ang mga bagay para sa kanya. Karaniwan, ang mga bagong pinuno ay hindi nagsasagawa ng mga parusang kamatayan na idinidikta ng kanilang mga nauna, isang paraan ng pagtatatag ng kanilang sariling awtoridad. Gayunpaman, ang hindi napagtanto ni Norman ay binibigyan niya ang kanyang sarili ng labis na pagpapahalaga. Ang tunay na dahilan, iniligtas siya ni Jeric ay upang kumita ng malaking tubo sa kanyang gastos. Matapos ang paulit-ulit na pagtatangka ng pamilyang Weston at ng Black Hawk na ibagsak siya at ang pamilyang Carter, paanong hindi humingi ng anumang paraan ng paghihiganti si Jeric? Kaya naman, pinadugo niya si Norman sa pananalapi, na kumukuha ng malaking bahagi ng kapalaran ng pamilya Weston. Tinatawag itong blackmailing, lalo na nang kusang pumasok si Norman sa bitag. Ito ay isang alok na hindi maaaring tanggihan ni Jeric. Kabanata 205. Lumapit sina Phoenix at Steve, na nasa gilid ng isang grupo ng mga elite martialists, sa pasukan ng Stone Chamber. Magalang sila. Hinarap si Jeric, "Pinuno, ano ang mga utos mo?" Nakaturo kay Norman. Sumagot si Jeric, "Bagaman ang aming mga martialists sa Stargate ay nalasan at nasugatan sa mga kamay ng pamilyang Weston, malinaw na manipulahin ng Black Hawk ang mga Weston upang gawin ang mga gawaing iyon laban sa amin. Kaya, ang tunay na salarin ay ang mga miyembro ng Black Hawk." Sa makatuwid, ang mga pagkakasala ng pamilya Weston ay hindi mga krimeng pangkapital. Mula ngayon, palabasin sila sa araw upang linisin at mapanatili ang iba't ibang istruktur sa loob ng Stargate, ngunit ibalik sila sa Dahmer sa gabi. Parehong nataranta ang Phoenix at Steve sa pagbanggit ni Jeric sa mga aksyon ng Weston laban sa kanilang mga martialists. Ngunit sinabi ni Jeric na ang mga Weston ay hindi nakagawa ng malalaking krimen, na nangangahulugang hindi sila gumawa. Kaya naman, masunurin silang tumugon, "Naiintindihan, leader. Ilalabas namin ang mga Weston sa araw para magsagawa ng mga gawain at ikulong sila pabalik sa silid sa gabi." Kanilang. Si Norman, na nagmamasid sa paggalang ni Phoenix at Steve kay Jeric, ay naging mas kumbinsido sa awtoridad ni Jeric sa loob ng Stargate. Gumaan at nabigla, naisip niya, ang pagbibigay kay Jeric ng 2 bilyong dolyar ay sa wakas ay natiyak ang kaligtasan ng aking pamilya at ako. Hindi kami papatayin o ipapakita ang aming mga ulo sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, ang hindi napagtanto ni Norman ay ang banta ng pagbitay at pagpapakita sa publiko ay ganap na gawa-gawa ni Jeric. Si Jeric, na ginagamit ang matinding takot ni Norman sa kamatayan at ang kanyang pagnanais na mabuhay, ay minamanipula ang sitwasyon na pabor sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit hinanap niya si Norman na may dalang laptop.
Sa God's Eye, nakuha na niya ang bawat detalye tungkol sa mga ari-arian ni Norman. Sa asensya, ang mga kahinaan ni Norman ay ganap na nasa kamay ni Jerick, na nagbigay daan sa kanya na epektibong, gupitan, si Norman, ang cash cow, na nagkakahalaga ng $2 bilyong. Ang pagdadala kay Phoenix, Steve, at sa iba pa ay isang pagtatanghal lamang para sa kapakanan ni Norman. Ang isang palabas ay dapat na nakakumbinsi upang paniwalaan, na tinitiyak na si Norman ay hindi magkakaroon ng anumang mga pagdududa. Ito ay isang masterclass sa pagtakas sa isang tao nang hindi nila namamalayan na sila ay naliligaw. Kung nalaman ni Norman ang katotohanan at napagtanto na nalinlang siya ng $2 bilyong, malamang na tumakbo siya sa pader sa kawalan ng pag-asa. Ang pagliligtas ng buhay ay karapat-dapat. Hindi maaaring hayaan ni Jerick na masiraan ng loob si Norman kaya't nontog siya sa pader. Buong pusong naniniwala si Norman na si Jerick ay tunay na nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa pagpapahayag ng kanyang walang katapusang pasasalamat, pinanood ni Norman si Jerick sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga bantay, na kinuha ang kanyang laptop at umalis. Matapos umalis sa silid na bato ni Norman, inutusan ni Jerick sina Phoenix at Steve na palayain si Julian, na nakakulong sa ibang silid. Ang dahilan kung bakit niya pinalaya si Phoenix at ang iba ay pinalaya si Julian mula sa pagkakulong ay nalaman ni Jerick na si Julian. Si Claire, na humantong sa kanyang pagkakakulong sa kanyang God's Eye. Nasaktan si Tristan at ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagsasalita para sa. Noong gabing iyon, maliwanag na iluminado ang Stargate, na naghohas ng isang engranding pag-aayuno upang ipagdiwang ang pag-akyat ni Jerick bilang bagong pinuno. Napuno ng tawanan at kagalakan ang hangin, sa mga taong nag-iinuman ng kanilang mga inumin. Sa pagtupad sa kanyang pangako, ipinamahagi ni Jerick ang Phoenix, na kumokontrol sa pananalapi ng Stargate, ng $200 na bonus sa bawat miyembro ng Stargate. Sa 3 hanggang 400 miyembro, ang kilos ay nagkakahalaga ng mahigit $60,000, na nagpapasaya sa bawat tatanggap. Nagpalipas ng gabi si Jerick sa isang sinaunang ngunit marilag na villa, ang opisyal na tirahan ng pinuno. Bagamat ang panlabas ay nagpapakita ng tradisyonal na arkitektura, ang interior ay hindi naiiba sa isang modernong marangyang villa. Pinalamutian ang lugar ng mga tunay na leather na sofa, crystal chandelier, imported na carpet, at 100 pulgadang smart TV. Sa katunayan, ang villa ay isang timpla ng tradisyonal na aesthetic sa labas at modernong luho sa loob. Hindi maiwasan ni Jerick na mamangha sa kung paanong ang mga martial artist ngayon, tulad ng mga mayayaman sa labas, ay marunong mag-enjoy sa mas magagandang bagay sa buhay. Sa tahimik na kapaligiran ng Sword Mountain at magagandang tanawin, kahit na ang mga mayayaman sa labas ng mundo ay maaaring hindi makaranas ng ganoon karangyang ngunit mapayapang pamumuhay. Sa itaas na palapag ng villa, si Jerick, na nakaupo sa isang anti-gang mahogany chair, ay humigop ng kanyang mabangong kape. Tinanggal na niya ang kanyang face mask, hindi na itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Mahigpit siyang nag-utos na walang sinuman mula sa Stargate ang pinapayagang pumasok sa villa nang walang pahintulot niya, kaya hindi siya nag-aalala na makilala siya. Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan para itago ang kanyang mukha ay para protektahan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nais niyang iwasang ilagay ang mga ito sa paraan ng pinsala sakaling subukan ng kanyang mga enemy na banta sila kapag hindi sila makalapit sa kanya. Ito ay isang panukala upang mabawasan ang mga potensyal na komplikasyon. Si Jerick ay humigop ng kanyang kape, hinahangaan ang maliwanag na buwan sa kalangitan sa pamamagitan ng bintana. Matagal-tagal na rin mula noong huli siyang naglaan ng sandali para pahalagahan ang liwanag ng buwan. Ang kanyang isipan ay parang kalmado na parang isang lawa, na parabang ang liwanag ng buwan ay maaaninag sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ay isang nakakaaliw na sensasyon. Ding! Isang notification ang nagping sa phone niya. Pag-check nito, nakita niya ang isang WhatsApp message mula kay Claire. Jerick, may intensyon ng Stargate na saktan ng pamilya Carter, nakatakas na ako sa kanila at bumalik sa Oakhaven. Ako at ang aking pamilya ay nagbabalak na lumipat pansamantala sa ibang lungsod para sa kaligtasan.
Kung walang mangyayari sa Oakhaven, dapat mo ring iwan si Cloudar sa lalong madaling panahon, para hindi ka mahulog sa mga kamay ng Stargate. Buwan, babalik tayo sa mula sa mensahe, nalaman ni Jerick na si Claire at ang kanyang pamilya ay umalis sa Oakhaven upang maghanap ng kanlungan sa ibang lungsod, na malamang na orkestra ni Denton. Maliwanag, si Denton ay gumawa ng mga planong panghinaharap. Kung isinakripisyo niya ang kanyang sarili para iligtas si Claire mula sa Stargate, sisiguraduhin niyang siya at ang iba pang pamilya ay agad na lilipat sa mas ligtas na lugar, malayo sa anumang karagdagang banta mula sa Stargate. Kahit na kalaunan ay nagawang iligtas ni Jerick si Denton, na nagpapahintulot sa kanya na ligtas na umalis sa Stargate. Si Denton, sa kanyang karaniwang masinop na paraan, ay nagpatuloy pa rin sa kanyang orihinal na plano. Inilipat niya ang pamilya Carter mula sa Oakhaven sa isang mas ligtas na lokasyon sa ibang lugar. Tumugon si Jerick sa mensahe ni Claire sa WhatsApp, na nagsasabing, "Manatiling labis na maingat. Iingatan ko din ang sarili ko. Tawagan mo ako kung may nangyari." Ang dahilan kung bakit hindi niya ibinunyag kay Claire ay dahil siya na ang pinuno ng Stargate, at ang pamilyang Carter ay wala ng anumang banta mula sa kanila. Pakiramdam niya ay hindi pa ito ang tamang oras, at saka, marami ang hindi madaling maipaliwanag. Kaya, naisip ni Jerick na pinakamahusay na maghintay para sa isang mas angkop na sandali upang ihayag ang katotohanan kay Claire. "Sige, mag-iingat ako. I'll contact you later. Good night," sagot ni Claire. "Magandang gabi." Matapos tumugon sa mensahe ni Claire, ibabalik na sana ni Jerick ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Ngunit, sa sandaling iyon, isa pang notification ang tumunog. Naisip niya sa sarili, si Claire na naman kaya na may iba pang balita. Ngunit nang buksan niya ang WhatsApp, nakita niya ang isang mensahe mula kay Helene. Jerick, isang bagong proyekto ng Central Business District ang inilulunsad sa Vista Verde, na nakatakdang maganap ang pampublikong bidding sa loob ng 20 araw. Nagsumite na ng bid ang We Horizon Group. Mangyaring pumunta sa Vista Verde sa loob ng susunod na 10 araw, para mapag-usapan natin ng detalyado ang bid sa proyekto ng CBD. Medyo nagulat si Jerick nang makatanggap ng mensahe mula kay Helene. Mula noong huling beses na bumisita siya sa Vista Verde upang makita si Lillian at hindi inaasahang nakilala si Helene, kung saan lumipad ang mga sparks of attraction, medyo matagal nang hindi nakita ni Jerick si Helene pagkatapos bumalik sa Oakhaven. Bagamat nagkausap sila sa pamamagitan ng WhatsApp at mga tawag sa telepono, hindi niya maitatanggi na namiss niya si Helene, ang eleganteng kagandahan mula sa matataas na antas ng lipunan. Bukod dito, ang Vista Verde ay nasa Cloudar, hindi bababa sa 70 milya mula sa Sword Mountain, kung saan matatagpuan ang Stargate. Kaya, mabilis na sumagot si Jerick. "Aking pinakamamahal na Helene, sa loob ng 10 araw, ipinapangako kong lilipad ako sa iyong tabi para sa isang pagtatagpo at muling bubuhayin ang ating mga kwento ng pag-ibig." Hindi pa lang niya naipadala ang mensahe, may nag-pop up na reply mula kay Helene. Rolling eyes emoji, sino ang nagsabi ng anumang bagay tungkol sa muling pagsiklab ng kwento ng pag-ibig? Tinawagan kita para talakayin ang bid sa proyekto ng CBD. Nagulat si Jerick, naisip niya sa sarili, hindi ko akalain na ganoon kabilis ang pag-type ni Helene. Isang real-time na tugon. Kabanata 206. Pagkalipas ng 5 araw, tinungo ni Julian ang villa kung saan nakatira ang pinuno ng sekta. Ang kanyang mga cast ay tinanggal mula sa kanyang mga kamay at paa. Bilang isang elite internal force Marty A-list, nilinang niya ang kanyang internal mana upang mapabilis ang kanyang paggaling. Kaya, ang kanyang mga sugat ay gumaling ng napakabilis. Nang ganap na siyang gumaling, nais niyang ipaabot agad ang kanyang pasasalamat sa pinuno. Kung hindi dahil sa utos ni Jerick na palayain siya mula sa silid na bato sa kuweba noong araw na iyon, malamang na nakakulong pa rin siya na parang isang bilanggo. Kaya, nakaramdam siya ng utang na loob sa pinuno. Naghahanap si Disciple Julian ng audience kasama ang Black Eagle Master. Tumayo si Julian na nakakuyom ang mga kamao sa harap niya, magalang na tumatawag mula sa looban sa harap ng villa.
Sa loob ng villa, si Jeric ay dahan-daang nakahiga sa isang rosewood lounge chair, abala sa isang martial arts manual. Nitong mga nakaraang araw, hindi niya tinitingnan ang treasure map. Sa halip, binasa niya ang mga manual ng martial arts na ibinigay sa kanya ni Tristan. Nakuha niya ang mabilis na pag-unawa sa swordplay ng Stargate, internal force cultivation method, at vital point attack, na natutunan ang ilan sa kanilang asensya. Gayunpaman, at dapat sabihin, ang mga manual na ito ay hindi gaanong nakinabang sa kanya, dahil ang kanyang husay sa militar ay matagal nang nalampasan ang kanilang mga turo. Gayunpaman, para kay Jeric, na hindi pa formal na tinuruan ng anumang manual ng martial arts, ang mga manual na ito ay nagbigay ng pundasyong pag-unawa sa martial moves, cultivation, at mahahalagang kaalaman sa punto. Siyempre, ang mga pamamaraan na ito ay pangalawa. Sa harap ng ganap na lakas, kahit na ang pinaka-eleganteng at sopistikadong mga galaw ay ginawang walang silbi. Inilagay ni Jeric ang manual ng martial arts sa mesa at kinuha ang isang itim na maskara, inilagay ito sa kanyang mukha. Ang maskara na ito ay ginawa kamakailan para sa kanya ni Phoenix. Ito ay dinisenyo para sa kadalian, kapwa sa pagsusuot at pagtanggal. Hindi tulad ng masalimuot na tela sa mukha, na mukhang hindi kaakit-akit kapag isinusuot, ang maskara ay mas maganda. Sa maskara, tinawag Jeric, pagkatapos maglagay. Mula sa looban sa ibaba, itinulak ni Julian ang pinto ng villa at pumasok. Pagkatapos niyang isara ang pinto sa likuran niya, tinungo niya ang ikalawang palapag. Pagdating niya sa bulwagan sa itaas na palapag, nakita niya si Jeric, nakamaskara, na nakahiga sa isang rosewood na upuan. Agad namang naikuyom ni Julian ang kanyang mga kamao at sumaludo. Ako si Julian, tanggapin mo ang aking pinakamataas na paggalang. Umupo si Jeric, tumingin kay Julian, at sinabing, no need for formalises, have a seat. Iminuwestre niya ang isang upuan sa hall. Medyo natigilan si Julian, hindi niya inaasahan na ang bagong pinunong ito ay madaling lapitan. Nagpapagaling na siya sa mga sugat niya nitong mga nakaraang araw, kaya ito ang unang pagkikita ni Julian sa bagong pinuno ng sekta. Narinig niya mula sa iba pang martialist sa sekta tungkol sa kung gaano kabukas palad at untraditionally kumilos ang bagong pinuno, si Jeric. Ngayon, nang personal siyang nakilala, nadama ni Julian ang mas malalim na pakiramdam ng init at pagpapahalaga. Ito ay medyo isang pag-alis mula sa dating pinuno, si Tristan, na palaging pinapahalagahan ang kanyang sarili kaysa sa iba. Si Julian, na nakaupo, ay hinarap si Jeric, sana makabisita ako at salamat sa pagligtas sa akin mula sa silid na bato. Pero dahil sa matagal kong pinsala, ngayon lang ako nakarating. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala. Isang mahinang tawa ang isinagot ni Jeric, paumanhin para saan? Ilang araw ng maaga o huli, ano ang mahalaga? Bakas sa mukha ni Julian ang pagtataka. Sa una ay naramdaman niya na si Jeric ay madaling lapitan at wala sa anumang mga hangin na tipikal ng isang pinuno. Ngayon, tila sa kanya na si Jeric ay hindi lamang walang hangin kundi palakaibigan at palakaibigan gaya ng isang kapatid. Saan makikita ang isang kahangahangang pinuno? Napaisip si Julian, puno ng pananabik. Mabilis niyang sinabi kay Jeric, "Leader, tinatrato mo ako ng init ng pamilya." "Na-touch talaga ako." "Zing! Tama ka," sagot ni Jeric, "Julian. Ako ang pinuno ng Stargate, at isa ka sa mga iginagalang na martialists. Hindi ba isang malaking pamilya tayong lahat sa Stargate?" Bumalik sa atensyon si Julian at mabilis na tumugon, "Tama ka, Master. Pamilya tayo." Sinabi ni Jeric, "Tama iyan." Ang dahilan kung bakit tinatrato ni Jeric si Julian ng ganoong init at pagkakamag-anak ay dahil sa pagiging maprinsipyo at matuwid ni Julian. Nang sinubukan ni Tristan at ng kanyang anak na gamitin si Claire bilang leverage, na hinihiling na ibigay ni Denton ang treasure map, matapang na nagsalita si Julian bilang pagtatanggol kay Claire. Pinahahalagahan ni Jeric ang pagkakaroon ng isang matuwid na tao sa kanyang tabi. Higit pa rito, sa pagkakaalam ni Jeric, si Julian ay kabilang sa mga piling tao na internal force martialist sa Stargate sect. Bukod sa mga presbyter na sina Phoenix, Steve, at Tiger,
Ang mga kakayahan ni Julian ay namumukod tangi sa loob ng sekta. Sa ilang pag-aayos, si Julian ay maaaring sanayin na pamahalaan ng sekta sa ngalan ni Jerick, na naging kanyang kanang kamay. Pumunta ako dito higit sa lahat upang magpasalamat sa pagligtas mo sa akin, simula ni Julian, tumunog mula sa kanyang upuan na may bahagyang awkward na kilos. Wala akong ibang negosyo, kaya aalis na ako ngayon. Nakilala ni Jerick ang pagiging prangka ni Julian, napagtanto na hindi siya para sa matagal na maliit na usapan. Mas mabuti pa sigurong hayaan na lang siya. Hindi bababa sa hindi siya mapipilit na makipag-usap, naisip ni Jerick. Tumango si Jerick, sige, pwede ka nang umalis. Pagkatapos, kinuha ang isang libro na may pamagat na Stargate Inner Force Method, nilagyan ng headdress si Julian, sa naobserbahan ko, isa ka ng Elite Internal Force Marty A-list. Isang hakbang ka na lang mula sa pagiging isang top-tier Marty A-list. Ang Internal Force Cultivation Manual na ito ay dapat makatulong sa iyo na makamit iyon. Tiningnan ni Julian ang martial arts manual na nasa kamay ni Jerick, halata sa mukha niya ang pagtataka. Hindi ba ito ay isang secret cultivation manual na nakalaan lamang sa pinuno? Sa isip ni Julian, namumuo sa kanya ang takot. Sa gulat, napaluhod siya, napasigaw. Ito ay isang manual na para lamang sa pinuno. I wouldn't dare to overreach. Pakiusap, Master, ibalik mo ito. Nakangiting sabi ni Jerick. Sino ba nagsabing para lang sa pinuno? Hindi mo ba alam na pinagkalooban ko na ng mga Copley sina Phoenix at Steve? Siyempre, narinig na ni Julian ang tungkol sa pagtanggap ni na Phoenix at Steve ng mga manual, at labis siyang nagulat noong panahong iyon. Ngunit pareho sina Phoenix at Steve ay mga presbyter sa sekta, habang siya ay isang disipulo lamang. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Julian, sinabi ni Jerick, akala ko noong una, kapag ang iyong martial skills ay umabot sa pinakamataas na antas ng martial list. Antas, maaari kitang italaga bilang aking kinatawang pinuno, na tumutulong sa akin sa pamamahala sa mga gawain ng Stargate. Ngayon parang kulang ka sa ambisyon. Kung ayaw mong i-enhance ang skills mo, hindi kita pipilitin. Nang marinig ito, mas natigilan si Julian. Deputy Leader. Ibinibigay niya sa akin ang manual na ito sa pag-asang maaari akong maging isang top-tier Marty A-list at pagkatapos ay gampanan ang tungkulin bilang representante na pinuno. At kahit napamahalaan ang mga gawain ng Stargate. Napaisip si Julian, natulala sa hindi inaasahang pangyayari. Pagbalik sa realidad, mabilis na tumugon si Julian, Leader, ambisyosa talaga ako. Ipinapangako kong masigasig akong magsasanay gamit ang manual na ipinagkatiwala mo sa akin at tutuperin ko ang iyong mga inaasahan. Dahil doon, kinuha niya ang Internal Force Cultivation Manual mula sa mga kamay ni Jerick at idinagdag, Leader, aalis na ako ngayon. Tumalikod si Julian at bumaba ng hagdan. Habang pinagmamasdan ng papa-atris na figure ni Julian, hindi mapigilan ni Jerick na mapangiti. Hey! Alam kong hindi niya kayang pigilan ng kaunting pagtulak, naisip niya. Matapos ma-challenge sa ganoong paraan, talagang tinanggap ni Julian ang martial arts manual. Pinatibay ng pagkilos na ito ang kanyang tungkulin bilang isa pang pinagkakatiwalaang katulong ni Jerick sa loob ng Stargate. Sa pagbabalik sa kanyang tirahan at pag-upo, tiningnan ni Julian ang Internal Force Cultivation Manual sa kanyang mga kamay, ang kanyang puso ay umaalon sa mga emosyon. Hindi siya isang taong madaling maging emosyonal, at ilang bagay ang nakagambala sa kanyang kalmadong kilos. Ngunit hindi niya inaasahan ang gayong pagtitiwala at halaga mula kay Jerick. Ito ay isang bagay na hindi niya naranasan noon. Noong nakaraan, ang dating pinuno, si Tristan, ay itinuring siyang walang iba kundi isang bodyguard, na sinusundan lamang niya si Silas. Sa paligid upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ngunit ang pagkilala at pagtitiwala ni Jerick ay walang kapantay, na nagpakilos sa kanya ng malalim sa paraang hindi pa niya naramdaman noon. Isang tahimik na panata ang nabuo sa kanyang puso. Kabisado niya ang cultivation manual na ibinigay ni Jerick at babangon upang maging isang top-tier Marty A-list. Sa hinaharap,
Susundan niya si Jeric ng tapat, pinagdadaanan ang lahat ng mga paghihirap para sa kanya, nang walang pagsisikap. Habang iniisip siya ng mga ito, tumunog ang telepono ni Julian. Pagkuha nito, nakita niyang ang caller ID ay nakasulat Pinsan Hilin. Napukaw nito ang kanyang pag-uusisa. Bakit ako tatawagan ng aking pinsan na si Hilin mula sa Vista Verde? Pagtataka niya. Kabanata 207. Sinagot ni Julian ang telepono, "Hello, Hilin. Ano ang nagdala sa big shot na CEO na tulad mo na tumawag sa akin? Anong problema?" Ang kanyang ina at ang ama ni Hilin ay magkapatid, sina Julian at Hilin ay lumaki ng magkasama, naglalaro bilang mga bata. Hanggang sa kanyang teenage years nang sumali siya sa Stargate para matuto ng martial arts ay nabawasan ang kanilang pagkikita. Gayunpaman, palagi silang nakikipag-ugnayan. Alam ni Julian na si Hilin ay palaging nakatutok sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa, at pagka-uwi niya, pumasok siya sa negosyo ng pamilya at kadalasang nababad sa trabaho. Kaya, hindi inaasahan ang pagtawag mula sa kanya. "Julian, kailangan ko talaga ng tulong mo. Ang aming pamilya ay maaaring nahaharap sa ilang mga problema, at kailangan namin ng isang pabor." Ang boses ni Hilin ay nagmula sa kabilang dulo. Namuo ang kunot sa noo ni Julian. "Hilin, anong nangyayari?" Ang inquired na may pag-aalala. "Nagbid kami kamakailan para sa isang construction project sa bagong CBD ng Vista Verde, ngunit tumatakbo rin ang pamilya Wyatt." Paliwanag ni Hilin. Ang pamilyang Wyatt ay may reputasyon sa pagiging walang awa sa kanilang mga negosyo. Para maging ligtas, gusto ng tatay ko na kumuha ng ilang martialists mula sa Stargate para protektahan ang aming pamilya. "Julian, alam ng lahat na isa ka sa mga elite internal force martialists sa Stargate. Maaari mo bang kausapin ang pinuno ng sekta? Handang magbayad ng malaki ang pamilya Field para kumuha ng mga martialists mula sa Stargate." Sandaling nag-isip si Julian. Hindi katakataka na si Hilin, bilang kanyang malapit na pamilya, ay alam na isa siyang elite internal force martialist sa Stargate. Sa pagkakaalam ni Julian, ang pamilyang Wyatt, tulad ng pamilya ng Field, ay kabilang sa nangungunang 10 pinakamayayamang angkan sa Vista Verde. Bukod dito, ang pamilyang Wyatt ay pumangatlo, kahit na nalampasan ang ika-5 ranggo na pamilya ng Field sa mga tuntunin ng kayamanan. Kilala sila bilang nangungunang real estate mogul sa Vista Verde, habang ang pamilya ng Field, sa kabila ng pagiging nasa real estate, ay maaaring ituring na pangalawa pinakamalaking. Ngunit ang kapansin-pansin ay ang palayaw ng pamilyang Wyatt sa mundo ng negosyo, The Business Wolf. Nakuha nila ang titulong ito dahil, tulad ng isang lobo, sila ay agresibo at hindi umiiwas sa anumang paraan upang makuha ang gusto nila. Sa kasaysayan, ang anumang kumpanya na nakikipagkompetensya sa pamilyang Wyatt sa isang proyekto ay magwawakas ng husto, kadalasang nagiging biktima ng mga taktika ng pamilyang Wyatt. Ang katapangan ng pamilya Wyatt sa mundo ng negosyo ay nag-ugat sa suporta ng nakatatandang patriarch ng pamilya, na siyang senior presbyter ng kilalang Bladegate sa Oakhaven. Ang Bladegate at Stargate ay ang dalawang pangunahing powerhouse sa Oakhaven, pantay sa lakas. Dahil sa kakilakilabot na suporta ng pamilya Wyatt at ng kanilang lobo tulad ng kalupitan sa negosyo, ang pamilya Field ay nagsimulang maghanda para sa pinakamasama, isinasaalang-alang na mamuhunan ng malaki sa pagkuha ng mga martialists mula sa Stargate para sa proteksyon. "Hilin, susubukan kong kausapin ang pinuno ng sekta. Kung tatanggihan niya ang alok, ipapayo ko sa inyong lahat na mag-back out sa bagong pagbid sa proyekto ng CBD." Maingat na sabi ni Julian sa telepono. Bagamat ipinagkatiwala ni Jeric kay Julian ang lihim na martial arts manual at pinag-isipan pa niyang isulong siya bilang representante. Pinuno, pinahahalagahan siya ng husto, si Julian ay hindi pa rin lubos na sigurado. Kung tutuusin, hindi naging madali ang pagbabasa sa bagong pinuno. "Gawain ko." Walang makapaghuhula na ireregalo niya kay Julian ang Secret Martial Arts Manual. "Julian, naiintindihan. Kapag tumanggi ang pinuno ninyo, aalis ang pamilya ko sa bidding." Sagot naman ni Hilin. "Ipapaalam ko sa iyo pagkatapos makipag-usap sa pinuno," sabi ni Julian. "Sige,
hihintayin ko ang tawag mo, sagot ni Helene bago ibinaba ang tawag. Sa Filed Family Mansion sa Vista Verde. Ang mapang-akit na Helene kasama ang kanyang talon tulad ng buhok ay ibinaba ang telepono, isang bahagyang kunot sa kanyang noo at isang bakas ng pag-aalala sa kanyang. Paano nangyari, Helene? Sabi ba ni Julian kung willing ang Stargate na magpadala ng mga marshalists nila para protektahan tayo? Si Graham, na nakaupo sa tapat niya sa isang malambot na sofa, ay nagtanong ng may pag-asa. Sagot ni Helene. Sinabi niya na susubukan niyang makipag-usap sa kanyang pinuno at tatawagan ako kung pumayag siya. Nagsalubong ang kilay ni Graham, sana ma-persuade ni Julian ang leader niya. Sa proteksyon ng mga marshalists ng Stargate, hindi namin kailangang matakot sa mga banta ng pamilya Wyatt. Ngunit, sinabi rin ng pinsan kung tumanggi ang kanyang pinuno na magbigay ng proteksyon, dapat nating talikuran ang bagong proyekto ng CBD sa Vista Verde Helene. Naging seryoso ang ekspresyon ni Graham, kung ganoon nga, baka kailangan na nating isuko ito. Siyempre, hindi siya susuko maliban na lang kung talagang kinakailangan. Malaking bagay ang bagong proyekto ng CBD sa Vista Verde. Kung sino man ang manalo sa bid para sa kapirasong lupa na ito ay hahawak ng isang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Maraming mga pamilyang korporasyon sa Vista Verde ang tumitingin sa makatas na premyong ito, bawat isa ay sabik na makakuha ng isang piraso ng $1 na larawan, bilang pangalawa pinakamalaking korporasyon ng real estate sa Vista Verde, natural na ayaw palampasin ng Field family ang naturang isang makabuluhang proyekto. Gayunpaman, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa proyektong ito na kailangang isaalang-alang ni Graham. Sa partikular, ang walang awa na mga taktika ng pamilya Wyatt para ma-secure ang proyekto at ang katotohanang sila ay may suporta ng makapangyarihang Bladegate. Hindi nais ni Graham na malagay sa panganib ang kaligtasan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pakikipagpaligsahan sa pamilya Wyatt para sa bagong proyekto ng CBD. Kung hindi handa ang Stargate na protektahan ang pamilya ng Field, wala siyang magagawa kundi ang umatras sa bidding. Nakaupo sa sofa ang mag-ama, parehong nalilito sa pag-iisip. Maya-maya lang ay narinig ang nagmamadaling yabag. Pumasok si Murdoch na may seryosong ekspresyon. Mr. Si Field, ang patriarch ng pamilyang Wyatt, si James, at ang kanyang anak na si Benny ay nasa labas ng main gate ng mansyon, humihiling na makita ka, magalang niyang sabi. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Graham at Helene. Parehong nag-isip, magsalita tungkol sa Diablo, at siya ay magpapakita. Dahil nasa gate na sila, sinabi ni Graham kay Murdoch, papasukin mo sila. Naiintindihan, Mr. Field, sagot ni Murdoch at lumabas ng mansyon. Maya-maya lang ay maririnig na ang ingay ng mga sasakyan sa labas ng mansyon. Di nagtagal, pinangunahan ni Murdoch ang dalawang bisita sa sala. Ang una ay isang lalaki sa kanyang mga ika-60 taon, nakasuot ng klasikal na suit. Ang kanyang matalim na titig at ang kahangahangang aura sa kanyang mukha ay nagmumungkahi ng isang taong may dakilang awtoridad at katayuan. Ang uri na inaasahan mo mula sa royalty o maharlika. Ang lalaking ito ay si James, ang patriarch ng pamilya Wyatt. Sumunod sa kanya ang isang binata na nasa mid-20s. Sa makatarungan at maselang mukha, nakasuot siya ng malutong na suit at korbata. Nagpapalabas ng vibe ng isang matagumpay na negosyante. Ang binatang ito ay si Benny, ang pangalawang anak ng pamilya Wyatt. Katulad ng kanyang ama, dinala ni Benny ang kanyang sarili na may mapagmataas at matuwid na kilos. Maaaring isipin ng isa na sila ang mga Panginoon ng mansyon, at ang mga taong tulad ni Graham, Helene, at iba pang pamilya ng Field ay mga lingkod lamang sa ilalim nila. Nagawa ni Graham na itago ang kanyang sama ng loob at binati sila ng magalang na ngiti, Mr. Wyatt, Benny, maligayang pagdating. Maupo ka muna. Tumango si James bilang pagsang-ayon at walang pag-aalinlangan na umupo sa couch. Ang mga mata ni Benny, gayunpaman, ay nakatuon kay Helene. Nakangiting sabi niya, Miss Helene, nagkita ulit tayo. Sa pakikipag-usap sa sobrang pamilyar na paraan, nakaramdam si Helene ng pagkahilo, halos parang may suka niya ang kanyang tanghalian.
Nagawa niyang pigilan ang pakiramdam at tumugon ng walang pag-aalinlangan, malinaw na hindi interesadong makipag-ugnayan kay Benny. Nakangiting lumingon si Graham kay James at sinabing, Mr. Wyatt, lagi kang abala. Ano ang nagdala sa iyo sa aking abang tahanan ngayon? Sa parehong regal expression, tumingin si James kay Graham at sumagot, nandito ako para pag-usapan ang dalawang bagay sa iyo. Kabanata 208. Ako, si Julian, ay naghahanap muli ng madla kasama ang Black Eagle Master. Si Jerick ay nakaupo sa isang rosewood na upuan, magpapadala ng mensahe kay Helene sa WhatsApp. Gusto niyang sabihin sa kanya na bibisita siya sa Vista Verde sa loob ng ilang araw, umaasang ipagpatuloy ang kanilang romantikong kwento. Saktong kinuha niya ang kanyang telepono, umalangaw mula sa courtyard sa ibaba ang isang matunog at confident na boses mula kay Julian. Anong meron? Kay Julian. Napaisip si Jerick, nakasimangot. Kakaalis niya lang sa pwesto ko. Bakit siya bumalik agad? Mayroon pa bang dapat pag-usapan? Sa mga pag-iisip na ito, atubiling ibinaba ni Jerick ang kanyang telepono at isinuot ang maskara na kinuha niya sa mesa. Tumawag siya, pasok. Maya-maya, narinig ang mga tunog ng pagbukas at pagsara ng mga pinto, na sinundan ng mga yabag na paakyat sa hagdanan. Pagkatapos ay humarap si Julian kay Jerick, magalang na yumuko. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-istorbo sa iyo, leader. Umupo si Jerick, matamang nakatingin kay Julian. Magsalita ka. Bakit ang pagdalaw muli? Ano pa ang gusto mong pag-usapan? Saglit na nag-isip si Julian bago nagsalita. Guro, alam mo ba ang pamilya Field mula sa Vista Verde? Isa sa nangungunang 10 financial powerhouses. Nakaramdam ng pagkagulat si Jerick. Bakit biglang pinalaki ni Julian ang pamilya Field? Naisip niya. Hindi lamang siya pamilyar sa pamilya Field, ngunit ang kanilang tagapagmana, si Helene, ay kanyang kasintahan. Kaya, tumugon si Jerick, alam ko. Paano ang tungkol sa kanila? Saglit na nag-alinlangan si Julian bago nagpatuloy. Ang patriarch ng pamilya Field, si Graham, ay ang aking tiyuhin. Tumawag sa akin kanina ang anak niyang si Helene. Nabanggit niya na mayroon silang isang mabigat na karibal sa negosyo. Ang katunggali na ito ay naglalayong gamitin ang kapangyarihan ng iba't ibang martial sects laban sa pamilya ng Field. Dahil sa banta na ito, nag-aalok sila ng malaking halaga para kumuha ng mga eksperto mula sa sekta ng Stargate para protektahan sila. Naparito ako upang itanong kung handa kang tumulong sa pamilya ng Field. Tumingin si Julian kay Jerick, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Noon lang naunawaan ni Jerick kung bakit nakabalik kaagad si Julian ang pamilya ng Field ay potensyal na nahaharap sa makabuluhan. Mga kaguluhan. At ang mas ikinagulat ni Jerick ay ang pagbubunyag na magpinsan sina Julian at Helene. Anong twist ng Fetel, naisip ni Jerick. Mukhang tama nga ang desisyon niyang magtiwala kay Julian. Para bang ang lahat ay itinakda na. Ilang martialists ang gusto ng pamilya Field mula sa Stargate? Tanong ni Jerick. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Julian nang marinig ito. Isinasaalang-alang ba ng pinuno ang pagpapadala ng mga martialists para bantayan ang pamilya Field? Pagtataka niya. Pagbabalik sa kasalukuyan, sinabi ni Julian, hindi tinukoy ng pinsan ko ang numero. Ikaw ang bahala. Nagpatuloy si Jerick, sabihin mo sa akin ang tungkol sa karibal sa negosyo ng pamilya ng Field. Gaano sila ka-impluwensya? Ipinagpatuloy ni Julian na ilarawan ang karibal na pamilyang Wyatt, na naglalarawan sa kanila bilang mga malupit na lobo sa negosyo, na walang tigil upang makakuha ng mataas na kamay. Binanggit din niya ang kanilang mga hacker ang Blade Gate. Pagkatapos makinig, ipinahayag ni Jerick, sige. Bukas, pangunahan ang 40 martialists mula sa Stargate hanggang Vista Verde para bantayan ang pamilya Field. Natigilan si Julian. Hindi niya inaasahan na magpapadala si Jerick ng ganoon kalakas na puwersa. At higit pa sa lahat, siya ang napiling manguna sa kanila. Nawalan ng masabi si Julian, na bigla sa antas ng pagtitiwala at pagsasaalang-alang na mayroon si Jerick para sa kanya. Pakiramdam ko ay pupunta ako sa dulo ng mundo para sa kanya, naisip ni Julian.
Sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses, magalang na sumagot si Julian, "Oo, leader." Pagkatapos, naalala ang isang bagay, idinagdag niya, siya nga pala, para sa pag-deploy ng ganoong grupo ng mga martialists, gaano karaming komisyon ang inaasahan mong babayaran ng pamilya Field. Ang pagkuha ng mga martialists mula sa kilalang Stargate ng Oakhaven ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng lahat. Higit pa rito, kahit na may makakaya nito, ang Stargate ay maaaring hindi kinakailangang magpadala ng kanilang mga elite martialists. Lalo na hindi 40 sa kanila, para lang maprotektahan ang isang pamilya. Ang kinakailangang bayad para sa naturang serbisyo ay walang alinlangan na astronomical. Gayunpaman, hindi nag-alala si Julian tungkol sa pera, dahil ang pamilya ng kanyang pinsan ay medyo mayaman at madaling kayang bayaran ang mabigat na proteksyong ito. Gayunpaman, nagulat si Julian sa tugon ni Jerick. Sino ang nagsabi tungkol sa pagkuha ng pera? Ito ang pamilya ng iyong pinsan, ang iyong kamag-anak. Bakit natin sila sisingilin? Kung kailangan mo pa, sabihin mo sa akin. Pangunahan lang ang Stargate martialists doon, at kung ikaw. Naiwang tulala si Julian. Ang kabaitang ipinakita sa akin ng pinuno ay mas malalim kaysa karagatan at mas mataas kaysa sa mga bundok, naisip niya. Siya, nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong tulong sa ngalan ng pamilya ng Field. May iba pa ba? Nagpatuloy si Jerick. Agad namang sumagot si Julian, hindi po, Master. Aalis na ako ngayon. Tumango si Jerick. Sige, umalis ka na. Nang makaalis na si Julian, may sumagi sa isip ni Jerick. Nakakagulat na ang bid ng pamilya Field para sa bagong proyekto ng CBD sa Vista Verde ay umakit ng problema mula sa pamilya Wyatt. Mukhang kailangan kong bumiyahe mismo sa Vista Verde. Whoosh! Sa isang iglap, tulad ng isang bagzo ng hangin, si Jerick ay pumailang lang palabas ng villa, na dumaong sa tirahan ng mga senior presbyter Tiger, Phoenix, at Steve. Ang trio, na nakikitungo sa mga sekta sa villa, ay pawang mga top-tier martialists. Naningkit ang kanilang mga tainga, naramdaman ang paglapit ng isang napakalakas na figure. Agad nilang napagtanto na ang makabuluhang puwersang paparating ay walang iba kundi ang kanilang pinuno. Sa Stargate, walang nakalampas sa kanilang martial arts skills maliban sa pinuno. Paglabas mula sa villa ng mga presbyter, nakita nila si Jerick sa labas, nakasuot ng maskara at nakasuot ng itim. Ang kanilang mga mukha ay agad na nagpakita ng paggalang, at sabay-sabay nilang binati, pinamahala ang pinuno. B8%. Ang dahilan kung bakit pumunta si Jerick sa villa ng mga presbyter ay para ibigay sa kanila ang pansamantalang pamamahala ng Stargate bago siya umalis. Mula nang bumaba si Tristan mula sa pamunuan at nasaksihan ang lakas ni Jerick, hindi banggitin ang pagtanggap ng mga manual ng martial arts mula sa kanya, ang tatlong presbyter ay naging tapat at nagpapasalamat kay Jerick. Kaya, nang ipinagkatiwala ni Jerick ang Stargate sa kanilang pangangalaga, wala siyang alalahanin tungkol sa anumang mga potensyal na issue. Pagkatapos ng lahat, kung mayroong anumang mga problema na lumitaw, maaari siyang palaging mamagitan at ituwid ang mga bagay. Sa pangunguna ng magalang na trio, pumasok si Jerick sa villa ng mga presbyter. Sa sala ng mansyon ng pamilya Field. Tumingin si Graham kay James at nagtanong, Mr. Wyatt, ano ang dalawang bagay na gusto mong pag-usapan sa akin? Sumagot si James, una, umaasa ako na ang pamilya ng Field ay voluntaryong umatras mula sa pagbid sa bagong CBD project tender sa kalahating buwan. Naghinala na si Graham na ang pagbisita ni James ay may kaugnayan sa bagong proyekto ng CBD. Ngumisi siya at nagpatuloy. At ang pangalawang bagay. Ang pangalawa ay tungkol sa marriage alliance na napag-usapan natin a few months back. Naisip mo na ba? Ang mga salita ni James ay maaaring parang isang mungkahi, ngunit ang kanyang tono ay mas mapuwersa at madiin. Ang mga bagay ay mas mahusay na iwanang hindi sinabi pagdating sa paksa ng mga alyansa sa kasal. Bumalik sa isipan ni Graham ang mahigit isang buwan lang ang nakalipas nang umasa siyang pag-isahin ang pamilya Field at Wyatt sa pamamagitan ng kasal, na naglalayong lumikha ng isang real estate behemoth sa Vista Verde.
Ang ideyang ito ay nagdulot ng lamot sa pagitan niya at ng kanyang anak na babae, si Helene. Upang magdagdag ng asin sa sugat, ang kanyang taksil na anak, si Clinton, ay halos maging sanhi ng kanyang pagpunta sa isang vegetative state. Ngayon, dinadala na naman ni James ang marriage proposal. Paano pumayag si Graham? With a cool expression, he responded to James, Mr. Wyatt, I'm sorry, but let's drop the matter of the marriage proposal. Si Helene ay bata pa at hindi pa handang magpakasal. At saka, hindi ako makikialam sa pagpili niya sa bagay na ito. Bakas sa mukha ni Benny ang pagkabalisa nang lumingon siya kay Helene, nagtatanong, Helene, bakit hindi mo ako pakasalan? Hindi pa ba ako sapat? Sagot ni Helene na may maamong ngiti, Mr. Wyatt, isa kang mabuting tao, pero hindi lang tayo magkatugma. Biglang umasim ang mukha ni Benny. Maliwanag, ang pagtanggi ni Helene ay nagdulot ng isang suntok sa kanyang pagmamataas, na nagparamdam sa kanya na nasulok siya. Kabanata 209. Mukhang hindi nasisiyahan si James nang kausapin niya si Graham. Mr. Field, maaaring hindi mo alam, ngunit noong nakaraan, nalaman ni Lawrence mula sa Black Hawk, isang elite internal force Marty A-list, na ipinadala ni Helene ang kanyang anak na si Clive sa kulungan. Gusto niyang ayusin ang score sa pamilya mo. Ngunit ang anak kong si Benny ang pumasok, tinitiyak ang kaligtasan ng pamilya Field. Talagang nagmamalasakit si Benny sa iyong anak. Sa tingin mo ba hindi siya bagay sa kanya? Sagot ni Graham, Mr. Wyatt, mali ang pagkakaintindi mo. Bata pa si Helene. Mamaya na natin pag-usapan ang kasal niya. Sabi ni James. Fine, if you think it's too early for a marital alliance, isantabi na natin yan. Ngunit, paano naman ang bagong CBD project na nabanggit ko kanina? Handa ka bang umatras? Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Graham. Mr. Wyatt, naisumat ko na ang bid sa konseho ng lungsod. Ang pag-withdraw nito ay hindi magiging maganda. At saka, kahit na sumali ako, hindi pa rin ba masisiguro ng Wyatt Group mo ang CBD project sa huli? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni James. So, hindi ka sumusuko sa CBD project. Sige, hindi kita pipilitin. Ngunit hayaan mong linawin ko ang aking sarili, desidido akong makuha ang proyektong CBD. Ang sinumang maglakas loob na makipagkumpetensya sa pamilyang Wyatt ay mapapawi sa balat ng lupa. Ang titig ni James, na puno ng nagbabantang layunin, ay nakalok kay Graham. Malamig niyang dagdag, Mr. Field, hindi ka mangangahas na makipagkumpetensya laban sa pamilya Wyatt, hindi ba? Kung may nangyari sa iyo, mag-isa lang si Helene. Hindi mo naman gugustuhing makita siyang nahihirapan at nahiwalay, hindi ba? Dahil doon, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Graham. Paanong hindi niya maintindihan ang pananakot sa mga salita ni James? At ang bantang iyon ay tumama sa pinakamahina na lugar ni Graham. Sa katunayan, siya lang ang mayroon si Helene. Ang kanyang ina ay kaunos-lunos na namatay sa isang aksidente sa sasakyan ilang taon na ang nakararaan. Kung may nangyari talaga sa kanya, hindi lang si Helene ang maiiwang mag-isa, kundi ang pamilya Wyatt ay tiyak na hinding-hindi magsisisi. Kanya. Ang tanging pag-iisip ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Graham, na nagpawis sa kanya. Ito ay isang kinalabasan na lubos niyang inaasahan na iwasan. Pinipigilan ng maputlang mukha ni Graham, na halatang kinilig sa pagbabanta, parehong si James at ang kanyang anak na si Benny ay nagsusuot ng mga mapagmataas na ekspresyon. Hindi sila makapaniwala na kakayanin ni Graham ang pressure mula sa pamilya Wyatt. Sa loob-loob, nadama ni Graham ang pagkatalo sa sandaling iyon. Bakas sa mukha niya ang pagkapagod habang sinasabing, Mr. Wyatt, may kalahating buwan pa bago ang bagong CBD project bid meeting. May oras pa para bawiin ko ang aking bid bago ito magsimula. Napagtanto na ang kanyang pananakot ay gumana, si James ay nagsuot ng isang nasisiyahang ngiti. Mr. Field, kapuri-puri na alam mo kung kailan dapat tupi. Sa ganitong paraan, patuloy na makakaasa si Helene sa kanyang ama. Umaasa akong marinig na sumuko ka sa bid sa loob ng 2 araw. Well, naubos ko na ang oras mo. Papunta na tayo ngayon.
Dahil doon, bumangon si James sa sofa at sinabi sa kanyang anak, "Umuwi na tayo, Benny." "Oo, tatay." Tugon ni Benny, tumayo mula sa kanyang upuan. Bago umalis, nilingan niya si Helene at sinabing, "Bibisitahin ulit kita, Helene." Gayunpaman, binigyan ni Helene ng malamig na balikat si Benny, malinaw na hindi interesado. Dahil nakaramdam ng pagtanggi, atubiling sinundan ni Benny ang kanyang ama palabas. Maya-maya pa ay narinig na mula sa labas ang tunog ng papaalis na sasakyan. Walang alinlangan, umalis na ang Wyatt duo. Bumalik sa sofa, mabilis na nagdilim ang ekspresyon ni Graham, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa hindi maipaliwanag na galit. Nakakuyom ang mga kamay niya sa galit. Sobrang layo na nila. Masyadong malayo. Si Graham ay sumigaw sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Bagaman medyo nagalit si Helene, sinubukan niyang aliwin ang kanyang ama. "Itay, huwag mong hayaang maabyutin ka ng mga matandang matoon mula sa pamilyang Wyatt. Hindi karapat-dapat na ipagsapalaran ang iyong kalusugan sa kanila." Sumagot si Graham, "Pumunta rito si James, tinatakot akong isuko ang bid." Sinong pamilya sa Vista Verde ang kumilos ng mayabang? Para silang isang grupo ng mga lobo. He then added in a hopeful tone, "Sana may good news from Stargate. Mahirap lunukan kung kailangan kong ibigay ang bagong proyekto ng CBD sa mga lobo ng negosyo na ito nang walang laban." Nang malapit ng pakalmeyan ni Helene ang naguguluhang damdamin ng kanyang ama, tumunog ang kanyang telepono. Nang makita ang caller ID, lumiwanag ang mukha niya. "Tatay, si Julian ito," sabi niya. "Sagutin mo dali. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya," udyok ni Graham. Tumanggaw-tango. Sinagot ni Helene ang telepono. "Hello, Julian. Mabilis iyon. Nakipagkita ka ba sa pinuno ng sekta mo?" Dumating ang boses ni Julian, halatang excited. "Helene, nakipagkita na ako sa leader natin. Hulaan nyo." Mula sa kanyang tono, hulaan na ni Helene ang kalalabasan, "Kailangan ko pa bang hulaan?" Siguradong nakumbinsi mo siya na magpadala ng mga martialists para protektahan ang pamilya ng Field. Humalaklak si Julian, na nagsasabing, "Helene, isa ka talagang Harvard prodigy, matalas na parang tack. Tama ang hula mo. Pumayag ang aming pinuno na magpadala ng mga martialists para sa proteksyon ng pamilya Field." Nagtataka, nagtanong si Helene, at ano ang sinabi niya tungkol sa bayad. "Helene, ito ang sinabi sa akin ng aming pinuno, sino ang nagsabi tungkol sa pagkuha ng pera? Ito ang pamilya ng iyong pinsan, ang iyong kamag-anak. Bakit? Sisingilan ba natin sila?" Sinabi ni Julian kay Helene ang sinabi ni Jerick sa telepono. Nang marinig ito, parehong nagtatakang nagkatinginan sina Helene at Graham. Hindi na niningil kahit isang sentimo. Ang Stargate, isang kilalang sekta sa Oak Haven, ay karaniwang nangangailangan ng mabigat na bayad para sa kanilang mga serbisyo. Kahit na ang pinakamayayamang pamilya ay magiging isang hamon na kumuha ng mga martialists mula sa Stargate. Ngunit ngayon, iniaalok nila ang kanilang proteksyon sa pamilya ng Field nang walang anumang bayad. Para kina Helene at Graham, malinaw na ginagawa ng pinuno ng Stargate ang pabor na ito dahil sa mataas na katayuan ni Julian sa loob ng sekta. Laking gulat nila nang mapagtanto na si Julian ay may ganoong kapangyarihan sa Stargate na maaari niyang kumbinsihin ang kanyang pinuno na gumawa ng napakagandang exception para sa pamilya ng Field. Sa pagbawi mula sa kanyang sorpresa, sinabi ni Helene, "Julian, hindi kami makapagpasalamat sa iyo para dito. At kailan darating sa Vista Verde ang mga martialists mula sa Stargate? Inutusan ako ng pinuno ng sekta na pamunuan ang isang pangkat ng 40 martialists doon. Bukas na lang tayo sa mansion mo," sagot ni Julian. Natigilan na naman si Helene. "Ikaw ba ang personal na namumuno sa koponan? Nagulat ka di ba?" "Siyempre, kung mas gugustuhin mong hindi ako bumisita, lagi akong makakapagpadala ng iba," pang-aasar ni Julian, isang pambihirang playful note sa kanyang boses. Mabilis na tumugon si Helene, Hindi. Ikinararangal namin na ikaw at ang Stargate Martialist sa aming tahanan. Sabik kaming maghintay sa inyong lahat bukas." "Sige, kung ganoon. Bukas pa tayo mag-usap," pagtatapos ni Julian.
Matapos tapusin ang tawag, bago pa makapagsalita si Helene, si Graham, na may suot na malawak na ngiti, ay nagsabi, "I feared everything. Hindi mo na ako kailangang punan." Isang determinadong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata, "Pinagbantaan tayo ng pamilyang Wyatt, hindi ba? Ngayon sa proteksyon ng Stargate, tingnan natin kung paano nila tayo sinisikap na takutin ngayon." Kabanata 210. Pagkalipas ng 2 araw, madaling araw, sa hardin ng vilya ng pamilya Wyatt. Ang hardin ay malago sa mga puno at namumukadkad na mga bulaklak, na sinasabayan ng huni ng mga ibon. Si James, nakasuot ng casual, ay nagsasanay ng martial arts sa gitna ng kagandahan ng kalikasan. Sa hindi kalayuan sa kanya ay nakatayo ang isang matandang lalaki sa edad na 50, nakasuot ng itim na roba, na mukhang magalang. Habang ipinagpatuloy ni James ang kanyang pagsasanay, tinanong niya, "Bob, binawi na ba ng pamilya Field ang kanilang bid para sa bagong proyekto ng CBD nitong mga nakaraang araw?" Si Bob, ang mayordomo ng pamilya Wyatt, ay tumugon, "Mr. Wyatt, hindi binawi ni Graham ang kanyang bid." Biglang napatigil si James sa practice. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, isang matalim na kislap sa kanyang mga mata. "Wala pa siya." "Tama, hindi pa," pagkumpirma ni Bob. Mukhang sinasadya ni Graham na hamunin ang pamilyang Wyatt. "Kung hindi nila gagawin ang friendly na paraan, pipilitin namin pagkatapos." Malapit na nilang malaman ang mga kahihinatnan ng pagsalungat sa pamilyang Wyatt. Pagkatapos ay tumigil si James sa pagsasanay ng martial arts. Kinuyam niya ang kanyang kanang kamay sa isang kamao at nagsalita ng may galit. Ang pamilyang Wyatt ay nagmamay-ari ng nangungunang negosyo sa real estate sa Vista Verde at may mataas na posibilidad na manalo sa bid para sa bagong proyekto ng CBD. Gayunpaman, hindi pinapayagan ni James ang kanyang mga kakumpetensya kahit na ang kaunting pagkakataon. Wala kahit 1% pagkakataon. Sa tuwing tumitingin ang pamilya Wyatt ng isang proyekto, ginagawa nila ang lahat upang masecure ito. Nangangahulugan ito na ang mga kakumpetensya ay karaniwang nahaharap sa mga pag-urong bago pa man magsimula ang aktwal na kompetisyon. Dahil ang kanyang pamilya ay mga kilalang lobo ng tanawin ng negosyo ng Vista Verde, si James ay hindi isa para sa pagpapaubaya. Ibinalik ang tingin kay Bob, nagtanong siya, "Nagpadala na ba ng mga martialists ang Elder mula sa Blade Gate para tulungan tayo?" Sumagot si Bob, "Ipinaalam sa amin ng Elder mula sa Blade Gate sa pamamagitan ng isang tawag. Ipinapadala niya ang nakatatandang master at ang anak ng pinuno ng sekta, si Julene, kasama ang 30 martialists, upang tulungan ang pamilya Wyatt." Ang Elder ng Blade Gate ay walang iba kundi ang ama ni James, ang senior presbyter ng Blade Gate. Upang kontrahin ang mga maimpluwensyang pamilya na maaaring makahadlang sa bid ng pamilyang Wyatt, nagpadala ang pinuno ng Blade Gate ng mga martialists upang tulungan ang pamilya Wyatt na alisin ang mga hadlang na ito. Ang diskarte na ito ay katulad ng pagpapalawak ng kagandahang loob bago gumamit ng puwersa. Si James, na may malamig na ekspresyon, ay nagsabi, "Kapag dumating ang mga martialists ng Blade Gate sa pamumuno ni Carl at Julene, aalisin natin si Graham. Hindi namin maaaring hayaang isabotahe ng pamilya ng Field ang aming plano sa pagbid. Ngayon, kumuha kayo ni Benny ng ilang mga lalaki at tasahin ang sitwasyon ng pamilya Field. Tingnan natin kung sino ang nagbaback up sa pamilya ng Field. Ginagawa silang maglakas loob na suwayin ang aking mga tagubilin." "Oo, Mr. Wyatt," sagot ni Bob at tumalikod para umalis sa hardin. Isang malalim at nagmumuni-muni na tingin ang lumitaw sa mga mata ni James. Simple lang ang dahilan kung bakit niya ipinadala si Bob Rand ang kanyang anak na si Benny para tingnan ang pamilya Field. 2 gabi na ang nakalipas, sa ilalim ng kanyang panggigipit, pumayag si Graham na bawiin ang kanyang bid. Gayunpaman, 2 araw na ang lumipas, at hindi pa rin niya ito ginagawa. Ipinahiwatig nito na si Graham ay malamang na nakahanap ng ilang malakas na suporta upang isipin na maaari siyang tumayo laban sa pamilya Wyatt. Gayunpaman, hindi naniniwala si James na makakahanap ang pamilya ng Field ng anumang kakilakilabot na baki sa pamilya Wyatt at Blade Gate.
Sa mansyon ng pamilya Field. Sapat na malakas na makalaban sa dalawa. Sa pagitan ng mga grand villa ng estate, mayroon na ngayong ilang lalaki na nakasuot ng puting training suit, bawat isa ay pinalamutian ng maliit na star emblem sa kanilang mga dibdib. Ang mga lalaking ito ay nakatayong kasing solid ng mga bundok, na may matalas na mga titig na parang talam, ang kanilang buong pagkatao ay naglalabas ng aura ng martialista. Sa katunayan, ang mga lalaking ito sa kanilang mga puting training outfit ay ang mga martialists mula sa Stargate, na ipinadala upang protektahan ang pamilya ng Field. Sa sandaling iyon, dalawang figure ang lumitaw mula sa isa sa mga villa. Ang isa ay si Helene, at ang isa ay si Julian. Sinabi ni Helene, na nakatingin sa nakapaligid na Stargate martialists na may hitsura ng kagalakan sa kanyang mukha. Julian, talagang malaki ang ginawa mo sa pamilya namin sa pagkakataong ito. Si Julian ay napunan na ni Helene tungkol sa kung paano pinagbantaan ng pamilya Wyatt ang pamilya ng Field. Ngumiti siya kay Helene at sinabing, "We're all family here." Bakit ang mga formalidad? Sa paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, bigla niyang naramdaman na may naalala ito sa kanya. Na ang isang tao Jerick, ang pinuno ng Stargate. Si Jerick ay palaging nakikipag-usap sa kanya sa parehong paraan mainit at pampamilya. Tumango si Helene. Sige, wala nang formalidad mula ngayon. Nga pala, may gusto akong ipakilala sa iyo. WHO. Curious na tanong ni Julian. Mamaya. Sagot ni Helene, ang pangalan niya ay Jerick. Boyfriend ko siya at isa rin sa mga shareholder ng Horizon Group. Mukhang nagulat si Julian. May boyfriend ka na ngayon. Na-curious ako kung sino ang nakakuha ng puso ng talentado at magandang pinsan ko. At makilala mo siya. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Helene. Malalaman mo kapag ikaw. Maya-maya lang, isang itim na Mercedes ang nagmaneho papunta sa estate. Mabilis na lumapit ang sasakyan kina Helene at Julian. Huminto ito, at bumukas ang pinto para makita si Jerick. Binati ni Jerick si Helene nang may matangkad na ngiti, "Morning, Helene." Lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa nang sumagot siya, "Jerick, dumating ka na." Pagkatapos ay ipinakilala siya nito. "Julian, boyfriend ko ito, si Jerick." Inabot ni Julian ang kanyang kamay, na nagsasabing, "Nice to meet you, Jerick." Pinsan ako ni Helene, Julian. Mainit na nakipagkamay si Jerick. Natutuwa akong makilala ka, Julian. Bagamat ito ang unang beses na pagkikita ni Julian kay Jerick, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam, na parang kilala na niya ito noon pa man. Ngunit pagkatapos ng pagtakbo sa kanyang mga alaala, napagtanto ni Julian na marahil ay hindi pa niya nakita si Jerick. Dahil dito, medyo nalilito siya. Pumasok na tayo sa loob ng villa, mungkahi ni Helene pagkatapos ng pagpapakilala, nakatingin kay Jerick. Tumango si Jerick bilang pagsang-ayon. Pumasok silang tatlo sa marangyang bahay. Sa loob ng sala, komportableng umupo si Graham sa isang sopa, abala sa isang pahayagan. Nang marinig niya ang footsteps, tumingala siya para makita si Jerick, at agad na lumiwanag ang mukha niya. "Mr. Agosta, maligayang pagdating." Bulalas niya. Itinabi ang papel, inanyayahan ni Graham si Jerick na maupo. "Mr. Agosta, mangyaring gawin ang iyong sarili sa bahay." Ang dahilan kung bakit napakainit ni Graham kay Jerick ay dalawang beses. Hindi lamang nailigtas ni Jerick ang kanyang buhay, ngunit si Graham ay lihim ding itinuturing siyang pangunahing kandidato para maging kanyang manugang sa hinaharap. Kahit na umalis si Jerick sa Vista Verde mahigit isang buwan na ang nakalipas, binabantayan siya ni Graham. Dahil ang Horizon Group ay may sangay sa Oakhaven, madaling makakalap ng impormasyon si Graham tungkol kay Jerick. Sa loob lamang ng isang buwan, ang Evermore Group, na itinatag nina Jerick at Claire, ay nagtagumpay sa bansa at mabilis na naging nangungunang negosyo sa industriya ng pagkain ng Oakhaven. Higit pa rito, ang Evermore Diner ay sumasanga sa iba pang mga lungsod sa buong Maine, namumulaklak sa lahat ng dako at nagniningning ng maliwanag. Alam ang lahat ng ito, namangha si Graham sa katalinuhan ni Jerick sa negosyo. Nakadama siya ng katiyakan sa kanyang maagang pagtatasa,
si Jeric ay isang kahanga-hanga sa parehong medisina at negosyo. Nagulat si Julian nang makitang ganoon kagalang-galang ang pakikitungo ng kanyang tiyuhin sa negosyo sa isang binata. Mas lalong nagdulot ito ng curiosity niya sa boyfriend ni Helene. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, umupo si Jeric. Personal na nagbuhos ng kape si Graham para sa kanya at sinabing, "Here you go, Mr. Agosta. Isang higop para i-refresh ang iyong panlasa." Pagkatapos lamang maglingkod kay Jeric ay dinaluhan niya sina Julian at Helene. Habang nag-e-enjoy sila sa kanilang kape at pag-uusap, ang tunog ng mga sasakyang paparating mula sa labas ay nakakuha ng kanilang atensyon at hindi lang isang kotse, kundi marami. Sa sandaling iyon, pumasok si Murdoch at ipinaalam kay Graham, "Sir, dumating na si Benny." Nagsalubong ang mga kilay ni Graham, at medyo naiinis siyang bamulong, "Kung isa sa alang-alang ko na hindi ko binawi ang mga dokumento sa pagbibid nitong mga nakaraang araw, at ngayon ay biglang nagpadala ang pamilya Wyatt ng isang tao. Hindi ito maganda. Nagtataka ako kung narito ba sila upang ituro ang mga daliri o upang maghatid ng isang tunay sa aming pamilya."